Isang simpleng lalaki si Park Tae-jung na nagtatrabaho bilang tagahatid ng pagkain at kilala bilang mabait na tao na may simpleng pangarap na magbukas ng maliit na kapehan sa kanyang bahay. Ngunit ang buhay at pangarap ni Tae-jung ay biglang nawasak nang siya'y akusahan ng pagpatay sa isang babaeng hindi niya kilala. Dahil dito, napilitan si Tae-jung na maranasan ang hirap ng buhay sa loob ng bilangguan na siyang naging dahilan ng kanyang pagbagsak. Hanggang sa punto na sumuko na si Tae-jung sa kanyang sirang buhay, natuklasan niya na ang kaso laban sa kanya ay produkto ng manipulasyon. Ito ang nagbigay kay Tae-jung ng lakas upang muling bumangon dahil mayroon na siyang isang layunin, maghiganti at wasakin ang mga taong naglaro sa kanyang buhay. Nagsisimula ang kwento sa isang gabi. Hindi sinasadyang nabangga ng delivery rider ang isang magkasintahan at kahit humingi siya ng paumanhin, hindi pa rin nila ito makalimutan. Agad-agad, dumaan ang magkasintahan, inagaw ang supot ng pagkain sa kamay ng rider at itinapon sa kalsada bilang paghihiganti. Nakita ni Park Tae-jung ang pangyayari at hindi siya makapayag kaya nagpasya siyang ipaglaban ang kanyang kapwa rider. Sumakay si Tae-jung sa motorsiklo para habulin ang magkasintahan, pinaharurot niya ito sa mga eskinita at kanto ng lugar, determinado siyang hulihin sila. Matapos ang maikling habulan, naharang ni Tae-jung ang kotse nila at inihagis ang supot ng pagkain sa mukha nila, sabay hingi ng bayad para sa nasayang na pagkain. Nakita ng maraming tao ang nangyari kaya nahiya ang magkasintahan at agad silang nagbayad para matapos na ang gulo. Pagkatapos noon, tinawagan agad ni Tae-jung ang kanyang kapwa rider. Nakatanggap na si Tae-jung ng pera mula sa mapanlinlang na mag-asawa, kaya ipapadala niya ito sa kanya. Kasabay nito, katatapos lang ng klase ng nakababatang kapatid ni Tae-jung. Nagdala si Tae-jung ng hamburger para sa kanyang kapatid at palaging pinapayuhan siyang kumain ng marami at huwag laktawan ang mga pagkain. Nawalan sila ng magulang noong bata pa, kaya nagtitiwala lang sila sa isa't isa. Nagde-deliver si Tae-jung mula umaga hanggang gabi, ginagawa ang lahat para mapalaki ang kapatid na nag-aaral. Sa mga taon ng pagsisikap, nakapag-ipon din si Tae-jung ng maliit na puhunan. Naghahanda siyang magbukas ng tindahan ng mga pandekorasyong halaman. Salamat sa tulong ng mga malapit na kaibigan, malapit nang mag-operate ang tindahan. Gayunpaman, hindi pa rin tinitigil ni Tae-jung ang kanyang trabaho sa pagde-deliver. Gusto niyang magpatuloy hanggang maging matatag ang tindahan at kailangan pa niyang bayaran ang utang. Ang kanyang nobya, si Soo-jae, ay nag-aalala kapag nagtatrabaho si Tae-jung buong araw at gabi, pero ang kasipagan niya ang pinakagusto niya sa kanya. Hindi nagdalawang isip si Soo-jae na hilahin si Tae-jung sa loob at nagbigayan sila ng matamis na halik, isang simpleng at tapat na pagmamahal na taglay nila sa isa't isa. Kinabukasan, nagising si Tae-jung sa tabi ng kanyang mahal, pumunta sa kusina para maghanda ng almusal para sa kanya, bago nagsimula sa kanyang trabaho bilang delivery rider. Nang ilalabas na sana ni Tae-jung ang basura, nakita niya ang tatlong lobo dahil talagang napakainit ng gabi nilang dalawa kahapon. Si Tae-jung ay isang masipag na delivery rider at mabait, laging handang tumulong sa kahit anong kailangan. Mula sa pagtulong sa customer na magtapon ng basura, paglipat ng halaman sa tamang lugar, at pag-iwan ng mensahe sa may-ari na mas gusto ng halaman ang lilim kaysa sa sikat ng araw. Nang makita niya ang matandang babae na nahihirapang hilahin ang mabigat na maleta paakyat sa matarik na daan, agad siyang tumulong ng walang pag-aalinlangan. Pagkatapos magtrabaho ng buong araw, kumain si Tae-jung ng rice ball para makapagpatuloy sa kanyang mga deliveries. Maya-maya pa ay narinig niya ang tunog ng telepono, pero hindi ito sa kanya kundi sa isang nahulog na telepono. May naghulog nito. Nang sagutin ni Tae-jung ang tawag, nalaman niyang babae ang may-ari, at dahil abala ito, hindi siya makapunta para kunin ang telepono. Hiniling niya kay Tae-jung na dalhin ito at nangakong magbibigay ng 3,000 won bilang gantimpala. Dahil malaki ang halaga, agad pumayag si Tae-jung nang hindi nag-alinlangan. Pumunta siya sa address pero sinabi ng babae na bigla raw nagkasakit ang kanyang ina. May emergency phone box sa tunnel, doon na lang daw ilagay ang telepono at pwede na siyang umalis. Ayaw din niyang may lalaking pumunta sa kanyang bahay, kaya hindi na niya pinapunta si Tae-jung. Sumunod si Tae-jung sa sinabi niya at nakita na may nakalagay ng 3,000 won sa phone box. Paalis na sana si Tae-jung nang may truck na umandar malapit sa kanya, akala niya tatama sa kanya pero umiwas ito at mabilis na umalis, ikinagulat niya. Noong araw na yon, nagluto si Tae-jung ng pagkain para sa kaarawan ng kanyang ina at naisip niya nakakain silang mag-ina ng mag-isa. Dahil may pasok si Tae-jung, hindi niya sinabihan ang kanyang kapatid na pumunta pero hindi niya alam kung bakit siya napakatanga sa pag-aaral. Pagkatapos niyang magsalita, dumating agad ang nakababatang kapatid na si Tae-jin. Hindi siya makakapag-aral ng maayos dahil kaarawan ng kanilang ina ngayon, alam din ni Tae-jin na pinag-usapan siya ng masama ng kuya niya. Pagkaalis ng kapatid, nag-iisa na lang si Tae-jung. Kumuha siya ng larawan ng 2 bulaklak para ipakita sa kanyang nobya. Biglang may grupo ng mga estranghero ang pumasok sa bahay para hulihin si Tae-jung. Sila pala ay mga pulis na umaresto sa kanya sa kasong human trafficking at pagpatay habang hindi maintindihan ni Tae-jung ang nangyayari. Sa istasyon ng pulisya, maraming reporter at mamamahayag ang dumalo para alamin ang tungkol sa kaso. Si Tae-jung ay pangunahing suspect sa pagpatay ng 20 taong gulang na babae. Natagpuan ang bangkay sa pampang ng handspring, puno ng larawan ng biktima mula sa pulis, pero si Tae-jung nanginginig at hindi raw niya kilala ang babae, hindi niya alam bakit siya sinisisi. Pumasok ang 2 pulis para kumuha ng DNA sample ni Tae-jung, sumunod naman siya ng walang tanong. Samantala, natanggap ni Soo-jae ang balita, nanginginig siya sa dilim, hindi maintindihan kung bakit siya. Ang mga malapit na kaibigan na nakaalam ay pumunta sa kulungan para dalawin si Tae-jung. Salamat sa mga kaibigan, kasama ang boss niya sa flower shop, hiniling na bantayan at alagaan ang hardin sa tindahan.
Paulit-ulit na sinasabi ni Taejong na wala siyang ginawang masama, pero patuloy siyang sinisisi ng pulis kaya wala siyang magawa. Napakaingay ng mga kaibigan sa labas, kumalat na ang personal na impormasyon sa social media, at natulala si Taejong nang marinig ito. Nang gabing iyon, nanginginig, nagtanong siya sa pulis kung kailan siya palalabasin. Sinabi niyang hindi niya ginawa, pero bakit siya nakakulong pa rin? Ipinakita niya ang lahat ng ebidensya, pero ayaw makinig ang mga pulis. Hinayaan lang nila si Taejong na sumigaw. Pansamantalang isinara ni Suji ang tindahan ng halaman at kumuha ng abogado para tulungan siya. Bumisita rin siya sa bilangguan. Hindi siya manhid. Sa kabila ng mga ganitong bagay, ang ebidensya ng pulisya ay laban kay Taejong. Patuloy na nakikipagkita si Suji sa abogado. Hindi pa natutukoy ang eksaktong oras ng pagkamatay ng biktima, kaya mahirap patunayan ang alibi ni Taejong sa nakaraang 2 araw. Gusto ng mga kaibigan na suriin ang schedule ni Taejong dahil siya ay masipag magtrabaho na maaaring maging alibi para sa kanya. Matapos makuha ang schedule sa nakaraang 2 araw, nalaman nila na hindi siya naghahatid mula alas 2 hanggang 2:30 ng hapon. Dumating ang nakababatang kapatid niya para magtanong tungkol dito. Naalala ni Taejong na nasira ang kanyang kotse noon at hindi pa siya tapos kumain ng inayos ito ni Kyunho para sa kanya. Sinuri ng lahat ang CCTV at nakumpirma na talagang nangyari yon. Batay sa detalyadong schedule na nakalap, naniniwala ang abogado na may pagkakataon siya dahil sa ebidensyang ito. Natuwa ang lahat ng marinig ito. Nang araw ng paglilitis ni Taejong, pinatunayan ng abogado na siya ay masipag na delivery man na hindi nag-aksaya ng kahit 1 minuto. Ipinakita niya sa lahat ang schedule ni Taejong, nagpapatunay na walang oras si Taejong para gumawa ng krimen. Sinunod din ng prosekusyon ang schedule ni Taejong sa araw ng krimen. Hindi itinanggi ng taga-usig na masipag siyang empleyado, ngunit may kahina-hinalang punto nang ihatid niya ang pagkain sa bahay ng biktima. May video ang prosekusyon bilang ebidensya at sinabi nila na ang 7 minutong paghahatid ay masyadong matagal. Sa sandaling iyon, naalala ni Taejong ang nangyari noong araw na iyon. Pagkatapos niyang maghatid at kumuha ng larawan, nakita niya ang isang palayok ng foklokto sa may bintana, isang halamang mahilig sa lilim kaya inilagay niya ito sa loob. Bukod dito, nag-iwan din siya ng mensahe para sa may-ari tungkol sa tamang pag-aalaga nito. Sumunod, ipinakita ng taga-usig ang video ni Taejong na humihila ng malaking maleta. Ipinaliwanag ni Taejong na tinutulungan lang niya ang matandang babae na hilahin ito paakyat sa burol. Nagkataon lang na ang maleta ay kaparehong-kapareho ng ginamit sa pagdadala ng katawan ng biktima. Nang marinig ito, nagsimulang mahilo si Taejong. Tinanong ng taga-usig si Taejong kung bakit nasa kanya ang telepono ng biktima. Sa oras na yon, bigla na lang napagtanto ni Taejong ang cellphone na napulot niya. Ikinuwento niya ang lahat ng nangyari noong gabing iyon mula sa pagkuha nito hanggang kung paano ito ibinalik. Hindi niya ito ibinigay direkta sa babae dahil ayaw niyang pumunta ang lalaki sa bahay niya, kaya inilagay niya ito sa emergency phone box ayon sa kanya. Pero sinabi ng taga-usig na nagsisinungaling si Taejong dahil ayon sa GPS ng telepono ng biktima, halos eksaktong tumutugma ang ruta ng akusado sa telepono, hindi mukhang ibinalik kundi parang dala niya ito buong araw. Natuklasan din ng taga-usig ang isang lugar na pinaniniwalaang pinangyarihan ng pagpatay sa biktima na natagpuan sa banyo ng isang bakanteng bahay sa parehong gusali kung saan siya nakatira. Para itago ang oras ng pagkamatay, binabad ng salarin ang bangkay sa maligamgam na tubig. Sa katawan ng biktima natagpuan ng likido. Nang sinuri ito, ang tamod ay nagmula kay Taejong. Patuloy siyang nagpupumilit na hindi niya ito ginawa. Humarap siya sa kanyang kasintahan at umiling ng paulit-ulit, nanginginig sa takot hanggang magulo ang paglilitis. Inihayag ng piskal na ang palayok ng swerte ay hindi talaga umiiral, walang nagtanim doon, at si Taejong ay naghahalusinasyon. Sa malinaw na ebidensyang ito, ang abogado ni Taejong ay sumuko na rin. Ang kapatid niyang si Taejin ay naghahanap ng ibang abogado pero mukhang mahirap. Gusto ng kasintahan niyang makita ang pulseras na ibinigay niya kay Taejong. Natatandaan niyang lagi niya itong suot pero hindi niya alam kung bakit wala na ito ngayon. Nang marinig ito, napaiyak ng todo si Sujay dahil ang pulseras na iyon ay natagpuan sa pinangyarihan ng krimen. Hindi talaga kayang gumawa ng ganyang bagay ni Taejong pero malinaw ang lahat ng ebidensya. Nagtataka siya kung may ibang tao sa loob niya na hindi niya kilala. Tinanggal ni Sujay ang kanilang singsing at iniwan ito kay Taejong. Hindi na siya makapaghintay pa kaya opisyal silang nagpaalam. Hindi nagtagal, dinala si Taejong sa bilangguan. Pagpasok doon, parang tapos na ang kanyang buhay. Nang araw na yon, biglang lumapit si Abogado Kim kay Taejong. Nakita niya ang kaso ni Taejong at naramdaman na may mali. Lahat ng ebidensya ay sobrang tumpak na parang may nakahandang script sa likod nito. Patuloy na iginiit ni Taejong na hindi niya nakilala ang biktima pero walang naniniwala sa kanya. Dito nagtaka si Taejong tungkol sa pulseras na nakita. Sa pinangyarihan, iginiit niya, hindi pa ako nakapunta roon kaya hindi akin yan. Naalala ko na naiwan ko ang pulseras sa bahay ng kapatid ko. Nakatulog ako doon bago nagpatuloy sa paghahatid. Humingi ang abogado ng address ng kapatid ni Taejong at nangako siyang maingat na imbestigahan ang bagay. Pagkatapos, dinala si Taejong sa harap ng pinuno ng bilangguan. Sinubukan niyang tumakas pero binugbog siya ng mga tauhan nito. Tinanong ng malaking lalaki si Park Taejong kung ilang taon na siya nahatulan, kung habang buhay ba ang sentensya niya, at kung siya ang pinasingaw at pinutol na tao bago itinapon. Mahigpit niyang itinanggi iyon, pinabulaanan niya ang lahat. Nang oras na yon, nandito ang gwardiya ng bilangguan, kaya pinayagan ng kapitan si Taejong na bumalik sa kanyang selda. Tuwing nakikita niya ang malaking lalaking iyon, nanginginig siya sa takot.
Pinayuhan siya ng dalawang lalaki na huwag titigan ang lalaki kung ayaw niyang mapahamak. Ang pangalan ng lalaki ay Deoksu. Siya ang punong guro ng bilangguan at sa labas ay isang kilalang gangster. Dati, hinatulan siya ng kamatayan, ngunit nabawasan ang sentensya sa 12 taon dahil sa dami ng kanyang pera. May kapatid siyang babae na ginahasa at pinatay, kaya kinamumuhian niya ang mga nahatulan ng ganitong krimen. Dalubhasa siya sa pagpapahirap sa mga pumasok sa bilangguan na may ganitong kasalanan. Pagkatapos kumain, dinala ng dalawang lalaki si Taejong sa banyo kung saan may dalawa pang tao. Inilabas nila ang mga kagamitan para pahirapan siya, kaya't sumigaw siya ng malakas sa takot at pagkasuklam. Kinabukasan, bumalik ang abogado kay Taejong at ibinalita ang malungkot na balita na biglang nagpakamatay ang kapatid niyang si Taejin. Nanahimik si Taejong at ang mga luha ng matinding paghihirap ay bumuhos. Ang taong palagi niyang gustong protektahan at alagaan ay wala na sa mundong ito at hindi na niya alam kung para saan pa ang kanyang buhay. Bumalik siya sa selda at nagsimulang mag-isip, nagnanais na makasama muli ang kanyang ina at kapatid sa kabilang buhay. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, lumitaw ang anyo ng kapatid niyang si Taejin na nagtatanong sa kanya sa isip kung bakit siya napakalupit, kung bakit sinusubukang iligtas ang mga tuyong halaman habang siya mismo ay nagpapakamatay. Paulit-ulit, hinihimok ni Taejin si Taejong na umalis sa lugar ng kalungkutan. Sa mga sandaling iyon, nagising si Taejong sa kama. May sakit pala siya at habang gumagawa siya ng kahangalan, dumating agad ang mga gwardiya upang iligtas siya. Ito na ang pangatlong beses na nagpakamatay si Taejong, ngunit lahat ay nabigo. Dahil dito, nagkaroon si Taejong ng malalang problema sa isip. Ang kanyang mga malalapit na kaibigan ay madalas bumibisita, ngunit palagi niyang tinatanggihan ang kanilang tulong. Isang araw, nakilala niya ang isang bilanggo na nagtatrabaho sa simbahan, si Yongsik. Napansin niyang may peklat din ito sa kamay, tulad ng sa kanya. Nang unang pumasok si Yongsik sa bilangguan, siya rin ay desperado tulad ni Taejong. Nakita niya ang bakal na kama, ang mga pintuan na bukasara, at ang mga kawad na may mataas na boltahe na tunay na bumabagabag sa kanya. Sa mga unang buwan niya rito, halos hindi na siya makahinga, ngunit sa kabila nito, nagawa niyang mabuhay. Pinayuhan niya si Taejong na umangkop sa lugar, magpatuloy sa buhay, at isipin na ang dating sarili niya ay patay na. Mula nang makilala niya si Yongsik, nagbago ang pananaw ni Taejong. Binabaliwala niya ang paligid para mabuhay, nagtitiis sa mga suntok ng ibang bilanggo. Araw-araw siyang nag-ehersisyo, nagbabasa sa library, nagtatanim ng halaman, at tunay na nabubuhay. Abala siya para makalimutan ang nakakatakot na panahon kahit patuloy pa rin ang pambubugbog ng leader at kanyang mga kasamahan. 5 taon na ang lumipas, nasanay na si Taejong sa buhay bilanggo. Itinapon niya ang dating pagkatao para tanggapin ang bagong sarili. Nagdala siya ng cake kay Yongsik at ibinalik ang pulseras, umaasa na mananatili si Taejong sa kasalukuyang anyo. Ngayon ang araw na lalaya si Yongsik. Ipinahayag niya sa kura na bukas, si Taejong na ang gagawa ng seremonya para sa kanya. Nagpakita ng lungkot si Taejong nang magpaalam sila at iniisip kung ano ang plano ni Yongsik paglabas ng bilangguan. Sinabi ni Yongsik na ang kanyang tatay ay electrician, kaya tiyak niyang susubukan din ang ganitong propesyon. Nalungkot si Taejong sa paghiwalay nila ni Yongsik. Iniisip niya na sa buong panahon, mabuti ang pakikitungo sa kanya ni Yongsik at alam niyang ginawa ito upang mabuhay siya. Nagpasalamat siya sa bilangguan dahil dito siya nakinig sa kanyang hinaing. Naghiwalay silang dalawa ng walang luha. Nang palabas na sana si Yongsik, tinawag siya ni Taejong. Yumuko siya ng malalim bilang pasasalamat sa taong nagligtas ng kanyang buhay. Sa parehong bilangguan, may bagong bilanggo na binubuli, at ang desperadong mukha niya ay katulad ng unang araw ni Taejong. Bilang tagapagdiwang, hinikayat ni Taejong ang bagong bilanggo, ngunit paulit-ulit nitong ipinapaliwanag na inosente siya at na hindi sana nangyari ang lahat kung hindi niya hinanap ang may-ari ng telepono, bagay na kahawig ng kaso ni Taejong. Nakahanap rin ang pulis ng ebidensyang hindi maitatanggi ng bagong bilanggo. Bagamat may alibi siya, lumapit sa kanya ang abogadong si Dong Chul at nag-alok ng tulong, ipinakita rin niya kay Taejong ang business card nito. Napagtanto ng bagong bilanggo na ang mayamang abogado ay kasabwat ng taong nasa likod ng krimen. Ibinahagi niya na nagpakamatay ang kanyang ina, ngunit alam niyang hindi ito magagawa ng kanyang ina dahil lagi nitong sinasabi na hindi maliligtas ang nagpapakamatay. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Taejong na may taong nasa likod ng planong ito, ang mamamatay tao na ginahasa at pinatay ang mga babae at naghahanap ng sisisihin sa kanyang mga krimen. Kinabukasan, natuklasang nagpakamatay ang bagong bilanggo sa kakaibang paraan, pinunasan niya ang banal na grail at pagkatapos ay nilunok ito, dahilan ng kanyang pagkamatay dahil sa matinding pagsamid. Nagulat si Taejong nang malaman na ang lalaking nakausap niya kahapon ay patay na. Pagkatapos, nakipagkita si Taejong sa mayamang abogado tungkol sa bagong ebidensya na nangangailangan ng agarang aksyon. Ibinunyag ni Taejong na may bagong bilanggo na nagpakamatay at tinulungan niya ito sandali, humihingi ng katiyakan kung tama ba ang ginawa niya. Ipinahayag ng mayamang abogado na tutulungan niya, ngunit kailangan munang malaman ang ebidensya. Humarap si Taejong sa abogado at ipinaliwanag na sa kabila ng lahat ng nangyari, hindi siya mamamatay tao kundi isang taong nagkakamali. Sinabi niya na sa kabila ng sinasabi ng ibang tao tungkol sa pagpapakamatay ng kanyang ina at kapatid, hindi niya alam kung sino ang tunay na pumatay. Sa malamig niyang mukha, ipinahayag ng abogado na hindi niya rin alam. Sinugod ni Taejong ang lalaki, ngunit mabuti na lang at naroon ang bantay, kung hindi ay baka siya rin ang nasaktan. Ipinakita ng abogado na kahit makalipas ang maraming taon, iniisip pa rin ni Taejong na nagkamali siya, kahit nagawa-gawa lang ang lahat.
Ipinagpaalala niya na may naglagay ng telepono para ma-video si Taejong, sinira ang ebidensya, at pinatay ang kapatid niya, kaya't mahirap pa rin ang kanyang kalagayan. Ang patuloy na pangungusap ng abogado ay nagpapaalala kay Taejong na namatay ang kanyang kapatid dahil sa kanya, kaya patuloy niyang iniisip ang pananagutan. Samantala, sa isang auksyon may isang iskultura ng artistang si Arlely ay kasalukuyang pinag-aagawan ng mga bidder. Isa sa mga online bidder ay si An Yohan na nakikipagbid laban sa isang lalaki na nagngangalang Chairman Shin Myung-ho. Pansamantalang itinigil ang auksyon ng 5 minuto. Doon, nakatanggap si Yohan ng tawag mula sa chairman. Doon nalaman na si Chairman Shin ay bumibili ng iskultura para kay Yohan bilang kapalit ng kanyang pagtulong na mailigtas ang anak ng chairman sa gulo. Ngunit si Yohan, sa katunayan, ay sumasali lamang sa bidin bilang isang baluktot na laro upang makita kung hanggang saan kayang magbayad ng matandang lalaki. Sa huli, pumayag si Chairman Shin na bilhin ang iskultura sa halagang 6 bilyong won. Natanggap ni Yohan ang iskultura at idinagdag ito sa kanyang malawak na koleksyon ng mga iskultura kung saan marami rin ang gawa ni Arlely. Pagkatapos nito, tinawagan niya si chairman at sinabi na ang taong isinakripisyo para mapawalang sala ang anak ng chairman ay namatay na sa loob ng bilangguan. Siya rin ang lalaking gumawa ng kahangalan sa pamamagitan ng pagsubo ng mga pahina ng Biblia. Kinabukasan, sa gitna ng isang malaking pulong ng kumpanya, nakatanggap si Yohan ng tawag mula kay sa abogado na nagsabing kailangan niya ng clean up dahil nalaman na ni Taejong ang lahat. Agad tinawagan ni Yohan ang tauhan at inutos na harapin si Taejong sa lalong madaling panahon. Sa kabilang panig, patuloy na binubuli ng mga siga si Taejong upang gawing punching bag para sa kanilang pagsasanay. Hindi na nakatiis si Taejong at nagsimulang lumaban. Pinabagsak niya ang lahat isa-isa gamit ang lakas na walang humpay niyang sinanay araw-araw. Ang nag-iisang boss ay nanginginig at nagpasya na huwag na siyang hawakan. Pagkalabas ni Yong-sik sa kulungan, nagbukas siya ng electronics repair shop. May anak siyang babae na hindi niya madisiplina. Pumasok ang dalaga upang tingnan ang kinita niya at kinuha ang pera mula sa kanyang bulsa. Kahit saan niya itago, natutuklasan ito ng dalaga. Nang aalis, sinabi niyang kakabili lang siya ng kagamitan, ngunit wala ng pambayad, kaya nag-iwan ng kaunting pera ang dalaga. Hindi pa rin niya mapatawad ang mga pagkakamali ng kanyang ama. Hindi nagtagal, dumating ang pari at hiniling ni Taejong na ibigay kay Yong-sik ang Biblia. Agad pumunta si Yong-sik kay Taejong at ipinahayag na sawang-sawa na siya sa buhay dito at nais nang umalis. Balak ni Taejong na tumakas, at dahil matagal na siyang nakatira dito, alam niya ang plano ng bilangguan, kung saan nakatago ang mga damit para sa pagtakas, kung saan ang susi, paano mapapalitan ang gwardiya sa alas 3, at ang zone di na may pintuan palabas. Alam niya rin na ang tanging daanan para makarating doon nang hindi napapansin ay ang ventilation shaft. Ang oras ng pagbisita ay hanggang alas 4 ng hapon, kaya mayroon siyang eksaktong 30 minuto para makatakas gamit ang food truck. Habang nagpaplano, narinig niya ang mga yapak ng kanyang roommate, kaya mabilis niyang itinago ang lahat. Dati, inutusan siya ng boss na harapin si Taejong ngayong gabi dahil sa kahihiyang dinulot ni Taejong kahapon. Nang gabing iyon, nang makita niyang tulog na ang roommate, nagsimula itong kumilos. Atakihin na sana siya, ngunit alerto si Taejong, kaya siya pa ang nasaktan. Pagkatapos ng matinding away, kinabukasan lumabas si Taejong para sa roll call at hindi maitago ng boss ang galit nang makita siyang buhay pa. Sa isang pagkain, lumapit si Taejong sa malaking boss at ipinakita ang kanyang lakas at determinasyon. Nag-isip ang boss tungkol sa kasiyahan sa pananakot, ngunit hindi na nagpatuloy. Pinatawad ni Taejong ang lahat sa pamamagitan ng aksyon, hindi salita. Sa sandaling iyon, dumating ang gwardiya na si Misok upang pigilan ang gulo. Si Misok ay humahanga sa pagkatao ni Taejong at patuloy na nagmamalasakit sa kanya at palaging nagtatanong tungkol sa kalagayan niya, ngunit pinapalakas ni Taejong ang sarili na ayos lang siya. Sa insidenteng ito, naparusahan ang boss ng solitary confinement at tinanong ni Officer Yang si Taejong kung masyadong magaan iyon at kung gusto niyang magreklamo. Ngunit hindi ito ininda ni Taejong. Binigyan siya ni Officer Yang ng ilang piraso ng scoop na hiningi niya kanina. Ginamit ito ni Taejong para magtanim ng halaman sa paso. Nang harangin siya ng mga bantay, sinabi ni Taejong na si Officer Yang ang nagpagawa nito, sa katahimik na dinala ang paso sa bodega ng bilangguan. Noong araw na yon, naninigarilyo ang kanyang roommate nang biglang nanginig sa likod. Pagbalik, natuklasan ng mga bantay na nawawala ang bilanggong 7420. Tinanong ng bantay kung sino ang gustong mag-shift sa Zone B, at agad na nagboluntaryo si Taejong para sa dalawang zone. Pagkatanggap ng susi, agad siyang pumunta sa bodega. Inimprenta niya ang susi sa foam na inihanda na niya noon pa. Gamit iyon, nakagawa si Taejong ng 2 kopya ng susi gamit ang epoxy. Pagkatapos, binalik niya ang scoop sa paso at naghintay ng pagkakataon para makagawa ng metal na susi. Kinabukasan, may pababakunahan ang Departamento ng Kalusugan para sa mga bilanggo. Ang tauhan ni Yohan ay nagpanggap na doktor para sa layunin ng pagpatay. Ibinigay ni Officer Yang ang listahan ng mga bilanggo sa doktor para tingnan. Tumutok siya sa isang tao lang, tapos kumuha ng kakaibang gamot sa kanyang bulsa bilang paghahanda. Samantala, gumugupit si Taejong ng mga susi mula sa bakal na plato, nang may gwardyang lumapit at nagtanong kung ano ang ginagawa niya. Hindi sumagot si Taejong. Nang suriin siya, nailagay na ni Taejong ang susi sa kanyang bulsa at nagtagumpay na makalusot sa gwardiya. Dahil inayos ni Taejong ang sasakyan ng gwardiya, binigyan siya nito ng cake bilang pasasalamat. Bago siya ibalik sa selda, sinuri ng gwardiya ang buong katawan niya pero walang nakita. Ang mga susi, inilagay na ni Taejong sa supot ng cake. Pagbalik sa kwarto, nakakita siya ng ibang gwardiya at nalaman na hindi pa siya nabakunahan.
Dahil may boxing match sa bilangguan, ayaw ng gwardiya na ma-inject si Taejong para hindi maapektuhan ang kanyang lakas. Kaya nagpadala siya ng ibang bilanggo para ma-inject sa halip ni Taejong at tumaya pa siya kay Taejong para sa laban. Sa kabilang dako, handa na ang kunwaring doktor para mag-iniksyon, pero hindi si Taejong ang dumating kundi ibang lalaki, kaya agad niya itong nakilala. Hindi nagtagal, nagsimula ang boxing match sa bilangguan. 3:00 na ng hapon at wala pang isang oras para sa plano ni Taejong na tumakas. Mabilis siyang umakyat sa ring at sinalakay ang matabang lalaki. Ilang suntok lang at natumba na ito. Agad na umalis si Taejong dahil napakahalaga ng oras para sa kanya. Pagbalik niya sa kwarto, nasalubong niya ang Peking doktor at hindi na siya nakatakas sa iniksyon. Sa oras na yon, 3:00 na at may 30 minuto na lang ang natitira. Pagkaalis ni na Officer Yang at Peking doktor, agad inihanda ni Taejong ang lahat para sa kanyang pagtakas. Pumunta siya sa pamilyar na bodega, naglagay ng pako sa socket at pinaikli ang circuit para mapansin. Inakala ng gwardiya na may problema sa kuryente kaya tiningnan niya ito. Nang umalis ang gwardiya, ginamit ni Taejong ang susi para pumasok at kinuha ang ID card para makapasok sa gusali. Pagkatapos, pumunta siya sa bodega ng mga karaniwang damit, nagsuot ng isa sa loob habang suot pa rin ang uniforme ng bilanggo sa labas. Ginamit ni Taejong ang ID card para makalipat mula sa Area A. Nakita niyang may papalapit na gwardiya, kaya mabilis siyang bumalik sa bodega. Napansin ng gwardiya ang kagamitan sa paglilinis na nahulog, naghinalang may mali, kaya sinuri ang bodega pero walang nakita. Pagkaalis nito, lumitaw si Taejong, ngunit bigla siyang nahilo dahil sa gamot na itinurok ng Peking doktor. Sa labas, hindi mapakali ang kasabwat habang hinihintay si Taejong na hindi pa dumarating. Samantala, pumasok na si Taejong sa Block B upang maiwasan ang mga mata ng mga warden. Kailangan niyang dumaan sa bentilasyon. Nanginig siya habang inaalis ang uniforme ng bilanggo at binubuksan ang tubo para makapasok. Sa ibaba, inakala ng gwardiya na dagayon, kaya tinusok niya ang tubo gamit ang walis hanggang sa tumigil ang ingay bago umalis. Sa itaas, gumapang si Taejong ng tahimik, halos hindi humihinga, habang unti-unti siyang nahihilo. Nang matapos ang shift, nakita ng warden si Yongsik kaya tumigil para magtanong. Sinabi ni Yongsik na bibisitahin niya ang bilangguan, pero tapos na ang oras ng pagbisita. Pagkarinig nito, lumabas ang gwardiya at inalok siyang tulungan, ngunit tumanggi si Yongsik at sinabing babalik na lang siya bukas. Sa sandaling iyon, nakatanggap ang gwardiya ng tawag mula sa kasamahan na nagrereklamo na hindi maayos ang paglilinis ng mga bilanggo, kaya kumalat ang mga daga. Sa loob, nanginginig si Taejong habang naglalakad ng pasuray-suray dahil sa matinding pagkahilo. 3:57 na ang orasan, 3 minuto na lang ang natitira para makaalis. Mahalaga ang hakbang na ito dahil kailangan ipakita ang ID ng manggagawa sa pagpasok at paglabas. Biglang nakaisip si Taejong, tahimik niyang sinira ang relo, tapos ginamit ang isang piraso nito para gupitin ang bulsa ng matandang babae sa tabi niya. Nang kunin niya ang ID, tumama ang bag sa upuan at nagkalat ang pagkain. Habang tinutulungan siya ng tauhan, tahimik na umalis si Taejong. Sumabay siya sa daloy ng mga tao at tuluyang nakalabas. Sa labas, nakita ni Taejong ang food truck, ngunit lumala ang kanyang pagkahilo at unti-unti siyang bumagsak ng walang magawa. Pumunta si Johan sa direktor ng bilangguan. Hindi kilala ng direktor ang binata, pero inutusan siya ng mga nakatataas na sundin ang mga utos nito. Ipinakita ni Johan ang panukala para sa volunteer project sa inabandunang pabrika at inilagay sa mesa ang 2 gintong bar na nagkakahalaga ng 400 milyong won bilang regalo. Hiniling niya sa direktor na payagan ang mga marahas na bilanggo na lumabas para magtrabaho. Mamamatay tao o magnanakaw, ihalo lang ayon sa panukala. Kung kulang ang tao, piliin ang mga hindi mo gusto. Mas magkakaiba ang laro, mas kawili-wili. Samantala, biglang nagising si Taejong sa infirmary ng bilangguan. Sabi ng doktor, mabutit na tagpuan siya agad ng pari, kung nahuli pa, baka patay na siya. Ngunit sino ang nagpainom sa kanya, o sinadya niya ito? May mataas na antas ng lason sa kanyang dugo. Pagkaalis ng doktor, dumating si Officer Yang. Marami siyang narinig tungkol kay Taejong, ang pagsusuot nito ng sibilyang damit at paglabas hanggang dulo. Magulo ang sitwasyon ayon kay Officer Yang. May nagsasabing tumakas si Taejong, may nagsasabing kumain siya ng pagkain may lason at nahimatay. Hindi matukoy kung alin ang totoo, ngunit hindi siya naniniwala na si Taejong mismo ang uminom ng lason. Tiyak niyang may taong sinadyang saktan ito. Alam ni Officer Yang ang plano ni Taejong na tumakas, ngunit pinili niyang huwag sabihin ito. Nagparehistro si Yongsik para makipagkita kay Taejong, ngunit ipinagpaliban muna nila yon. Sa halip, hiniling ni Taejong na iparating ang kanyang pasasalamat kay Yongsik sa muling pagliligtas sa kanya. Paglabas, agad na ipinarating ni Officer Yang ang mensahe kay Yongsik. Matagal itong nag-isip ngunit hindi maunawaan ang lihim na ibig sabihin ni Taejong. Samantala, pinag-uusapan ng mga tauhan ni Gang Jae ang diumanoy pagtakas ni Taejong. Pinaniniwalaan nilang natakot ang mga gwardiya na maparusahan kaya nagkunwaring walang alam. Subalit nakapagtataka kung bakit kailangang uminom si Taejong ng lason, hindi ito makatuwirang gawin ng isang taong gustong tumakas. Kinagabihan, nagtungo ang direktor sa selda ng boss. Narinig niya ang mga bilanggo na nagsasabing patuloy itong nakikipag-away kay Taejong, ngunit hindi ito tila pagbabanta kundi parang iyak ng takot. Lihim niyang inudyukan ang boss na gumawa ng gulo upang magkaroon ng dahilan para mailipat ang ilang bilanggo palabas ng kulungan, alinsunod sa plano ni Johan. Pagkatapos nitong mapalaya, agad niyang hinanap ang kanyang mga tauhan upang maghiganti kay Taejong. Sa klinika, dama ng lahat na may masamang mangyayari. Nagsitakbuhan ang mga bilanggo at maging ang mga doktor ay tahimik na umalis upang hindi madamay.
Si Taijong lamang ang nanatiling walang kamalay-malay sa paparating na panganib. Habang nasa labas, napansin ni Officer Yang ang isang doktor na naninigarilyo. Sinabi nitong ayaw niyang masisi at doon naunawaan ni Officer Yang na may mangyayaring karumaldumal. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang mga tauhan ng malaking boss sa klinika. Sinaksak nila ang kama ni Taijong, ngunit kumot lamang iyon, walang tao. Biglang lumitaw si Taijong mula sa likuran, sinipa ang isa sa mga tauhan, at nakipaglaban mag-isa laban sa 12 ng kalaban. Nahuli niya ang isa bilang hostage, ngunit hindi ito pinansin ng iba at patuloy siyang sinalakay. Kahit nasaksak siya, hindi siya tumigil sa pakikipaglaban. Kasabay nito, pinindot ni Officer Yang ang alarma at inutusan ang response team na tumungo agad sa Area E4. Nang marinig ito ng ibang bilanggo, agad nilang isinara ang pinto upang hadlangan ang mga otoridad. Samantala, natapos ni Taijong ang pakikipaglaban sa mga tauhan, naiwan na lamang ang laban sa pagitan niya at ng boss. Nagkunwari itong mag-aalok ng sigarilyo, ngunit may hawak pala itong sandata at agad siyang sinubukang saksakin. Hindi nagpaawat si Taijong at sinuklian ang mga atake ng malalakas na suntok. Matapos ang matinding labanan, natalo niya ang boss, pinatumba ito, at ginamit ang sariling kutsilyo nito upang putulin ang tainga. Pagdating ng response team, nagulat ang lahat sa eksenang bumungad sa kanila. Pagkatapos ng insidente, parehong ikinulong sina Taijong at ang boss sa selda. Sa gitna ng ulan, nakita ni Taijong ang kanyang kapatid na si Taijin at humingi ng tawad dahil hindi niya ito naprotektahan. Gayunman, hindi pa rin siya sumusuko sa balak na tumakas upang hanapin ang pumatay sa kanyang kapatid. Sa sandaling iyon, kinalagkad si Taijong palabas ng mga gwardiya, pati na rin ang kapitan at mga kasamahan nito. Binugbog sila ng mga gwardiya bago isakay sa kotse, bahagi ng plano ni Johan. Kinabukasan, nagising sila sa isang abandonadong pabrika, napapaligiran ng mga armadong lalaki na nakatakip ang mukha. Hindi pa rin nila alam kung nasaan sila at bakit sila naroon. Sa oras na yon, lumitaw si Johan sa itaas at inihayag na simula ngayon, ito na ang oras ng lahat. Maligayang pagdating sa lupain ng pagkakataon, sabi niya, umingiti habang iniisip ang mabaliw na larong kanyang gagawin. 5 taon na ang nakalipas, pinatay ni Dokyung ang isang babae habang nasa impluwensya ng droga. Ang babaeng ito ang biktima sa kaso ni Taijong. Noong una, hindi siya umamin pero tumawag siya sa kanyang ama para ibunyag ang lahat. Sa sandaling yon, nagsimula siyang matakot. Kasabay nito, dumalo si Johan sa seremonya ng paglagda para sa pagtatayo ng pambansang data center. Narinig niya ang 3 lalaki na nagsasalita ng masama tungkol sa kanyang kumpanya. Agad siyang lumapit para makipag-usap at hindi pa alam ng 3 kung sino siya. Nagsalita siya ng tuloy-tuloy hanggang sa ipakilala siya ng MC bilang CEO ng kumpanyang kasosyo, dahilan upang magulat silang 3. Hindi nila naiwasang magalit sa aroganteng batang ito. Isa sa kanila ang galit na itinuro ang daliri kay Johan. Dahil sa pagturo na yon, napagtanto ni Johan na ito ang magiging susunod niyang proyekto. Pagkatapos ng seremonya, hinabol ni Johan ang kotse ng lalaki at pinaputol sa kanyang tauhan ang daliring itinuro sa kanya kanina. Pag-uwi niya dala ang kanyang tropeo, ikinabit ni Johan ang daliri sa kanyang kakaibang rebulto, ito ang naging huling detalye ng kanyang obra. Sa sandaling iyon, nakatanggap siya ng tawag mula sa ama ni Dokyung na nagsabi ng lahat at gustong ayusin ni Johan ang gulong dulot ng kanyang anak. Pumayag si Johan dahil trabaho niya ito. Hindi siya tatanggap ng bayad pero kapalit nito, gusto niyang bilhin ng ama ni Dokyung ang isang obra na kailangan niya. Binuksan ni Johan ang kanyang lihim na silid kung saan siya gumagawa ng plano upang isisi ang krimen sa iba. Kasabay nito, nasa pinangyarihan na ang kanyang mga tauhan para i-record ang lahat upang makita niya ang eksena kung nasaan si Dokyung. Sinimulan niyang suriin ang bawat detalye sa silid para makagawa ng perpektong plano. Pagkatapos maintindihan ang sitwasyon, pumili siya ng taong pasisisihin gamit ang mga CCTV sa lugar. Dito niya napansin si Taijong na madalas lumitaw malapit sa pinangyarihan. Patuloy niyang sinisiyasat ang lahat tungkol kay Taijong upang mas maunawaan siya at pagkatapos ay pinili niya itong gawing salarin ng kaso. Matapos ang araw ng pagpatay, naghatid pa rin si Taijong ng mga delivery gaya ng dati. Paglabas niya ng bahay, agad kumilos si Johan at ang kanyang mga kasabwat. Tinipon nila ang lahat ng maaaring gamiting ebidensya laban sa kanya mula sa buhangin, buhok, guwante sa paghahardin at iba pa. Pagkakuha ng lahat, gumawa sila ng mga bakas ng daliri at paa ni Taijong at inilagay ang mga ito sa buong silid ng krimen. Sa oras na yon, iniisip pa ni Johan kung anong krimen ang iakibat kay Taijong nang makita niya itong humahalik sa kanyang kasintahan at maging ang eksena ng dalawa sa kama. Agad siyang nagsugo ng tao upang suriin ang 3 lobo na ginamit ni Taijong. Mula roon, inakusahan nila siya ng panggagahasa at pagpatay. Lahat ay perpektong pinlano ni Johan, kahit ang pinakamaliit na detalye, at lahat ng ebidensya ay laban kay Taijong kaya imposible para sa kanya na tumanggi. Bumalik sa realidad, dinala si Taijong at ang iba pang mga bilanggo sa abandonadong pabrika ni Johan. Hinila silang lahat papasok, tinanggal ang mga posas, at binuksan ang mga takip sa mukha. Sa harap nila ay isang marangyang handaan na inihanda ni Johan, puno ng pagkain at alak sa mesa. Walang pakialam ang lahat sa mangyayari, ang alam lang nila ay tinatamasa nila ang mga bagay na matagal na nilang hindi nagagawa. Pagkatapos kumain at uminom, dinala silang lahat sa mga silid na may numero at unipormeng polo, parang bilangguan ng lugar. Nang gabing iyon, tahimik na umalis si Taijong. Sa labas, may mga gwardiya at patrol sa lahat ng dako, ngunit dahil sa kanyang liksi, nakalusot siya, bagaman marami pang bantay sa gate. May mga baril sila kaya nag-ingat siya. Matapos makalusot sa mga sulok, natuklasan pa rin siya. Ang mga laser ay nakatutok na sa kanya. Wala na siyang magawa.
Sa sandaling iyon, lumitaw si Johan at tinawag siya. Pinayuhan siyang huwag tumakas dahil maraming pagsisikap ang ginawa upang madala siya roon. Sinabihan siyang sumakay sa kotse pabalik sa dormitoryo pero hindi siya pinansin. Bumalik si Taejong mag-isa, walang pakialam. Iginiit ni Johan na hindi niya sinisisi si Taejong sa nangyari, bagkus masaya siya dahil nakita niyang may determinasyon ito. Nang tanungin siya ni Taejong kung bakit sila naroon, hindi niya sinabi. Para sa kanya, hindi importante ang dahilan kundi kung ano ang gagawin ng bawat isa. Magkakaroon ng labanan, sabi ni Johan. Kailangan mo lang gawin ang lahat ng makakaya mo. Naghanda ako ng espesyal na regalo para sa mananalo pero hindi ko sasabihin dahil mawawala ang saya. Napilitan si Taejong na bumalik sa dormitoryo. Biglang lumapit si Jaeyoung para kausapin siya at ginawa siyang kapitan. Sinabi niya na matapos makita si Jaeyoung na lumalaban, alam na niya kung saang panig siya papanig. Nangako siyang susunod siya rito mula ngayon. Dinala siya ng lalaki sa isang party kung saan naghihintay ang boss at mga kasamahan nito. Hindi pa rin nila matanggap ang kahihiyang dulot ni Taejong. Nang malaman ni Taejong na siya'y inaatake, binasag niya ang bote ng alak bilang depensa at kinuha si Jaeyoung bilang hostage. Nang maghaharap na ang dalawang grupo, biglang tumunog ang baril, naparigiran sila ng mga tauhan ni Johan na nakatutok ang mga baril sa lahat. Walang naglakas loob na kumilos. Kinaumagahan, nagising silang lahat sa malakas na musika. Lumabas sila ng silid na may unipormeng may numero. Lumitaw si Johan sa itaas at inihayag na ang lugar ay isang karerahan ng kotse. Bawat isa ay makikipagkarera sa random na kotse, walang patakaran. Ang number 11 ay minura si Johan dahil sa pagbibiro nito. Binalaan niya na idedemanda silang lahat bago tumalikod at umalis. Agad at malamig na binaril ni Johan si number 11 na ikinagulat ng lahat. May iba pa ba kayong opinyon? Tanong niya. Walang sumagot. Ipinakita niya ang premyo, 5 bilyong won para sa mananalo na nagpasaya sa number 5. Ang numero ng polo ng bawat isa ay tumutugma sa numero ng kotse na kukunin sa istasyon ng pagpapanatili. Natawa ang boss, tinawag itong masayang laro, habang si Taejong ay nagduda sa mga plano ni Johan. Maya-maya, inimbitahan ni Johan ang dalawa pang kaibigan upang saksihan ang laro. Hindi ito karera lang, sabi niya, parang sabong ng mga aso ito. Dinala ang mga bilanggo sa kani-kanilang garahe at binigyan ng magkakaibang kotse, mga lumang kotse na walang limitasyon sa pag-aayos. Ginawa ni Johan ang dalawa niyang kaibigan bilang mga founding member ng negosyong ito na umaakit sa mga mayayamang manonood na gustong tumaya. Plano niyang palawakin ito sa ibang bansa, ngunit isang bagay ang sigurado, walang isa man sa mga bilanggo ang makakatakas. Kinagabihan, lumapit muli si Jaeyoung kay Taejong upang mag-alok ng tulong. Alam niyang may sertipiko si Taejong sa pag-aayos ng kotse, kaya magiging kapaki-pakinabang siya. Ang premyo raw ay 5 bilyong won, kukuha lang siya ng maliit na bahagi para bumili ng kondo at ibibigay ang natitira kay Taejong. Nangako si Taejong na gagawin niya ang makakaya. Dahil bawat isa ay magkakaroon ng pagkakataong ma-interview at maipahayag ang kanilang mga hangarin kay Johan, kaya si numero 5 ang nanguna. Si numero 5 ay nag-alok na maging kasosyo at makipag-ugnayan kay Johan, kampante siya'y napakakapaki-pakinabang. Gusto niyang maging tao ni Johan para makapagsugal sa mga karera. Natawa si Johan sa sinabi niya. Pagkatingin ni Johan sa records, nalaman niyang si numero 5 ay may 18 kaso ng pandaraya. Natawa at nangako si Johan na pag-iisipan niya ang alok nito. Kasunod naman ang malaking tao, sa halip na tanggapin ang premyo, gusto niya ng iba, gusto niyang pumatay ng tao gamit ang sariling kamay. Sabi ni Johan, pwede niyang gawin ang kahit ano sa karera, pwede niyang patayin ang kahit sino, dahil simula't simula pa'y wala namang patakaran ang larong ito. Nang gabing iyon, dumating si Taejong para suriin ang kotse ni Jaeyoung. Bagamat ang kotse ay mukhang bago sa labas, ang makina nito ay may maraming problema. Sa kabilang banda, hinampas ng number 4 ang number 6 para pilitin siyang ibigay ang susi ng kotse. Dahil sa takot, sumunod na lang ang number 6. Matagumpay na nanakaw ng number 4 ang kotse sa harap mismo ng number 5 at kanyang mga kasama. Sa sandaling iyon, napagtanto ng number 5 na walang patakaran ang larong ito, kaya agad siyang lumapit sa number 3 para magnakaw din ng kotse. Nang oras din iyon, sinabi ng kasamahan sa number 5 na may sports car ni Jaeyoung. Pagkarinig nito, agad na pumunta roon ang number 5 at kanyang mga kasama para nakawin ito. Nang malaman na nanakawin ang kanyang kotse, agad na nag-lock ng pinto ni Jaeyoung habang si Taejong ay nagtatago. Nang matapos ito, pinaandar ni Taejong ang makina at tinawagan ni Jaeyoung para sumakay sa kotse. Mabilis silang umalis sa lugar. Nakita ito ng malaking lalaki at ang iba pa, kaya hinabol nila ang dalawa. Mula sa itaas, nasaksihan ni Johan ang buong pangyayari, mas nakakahilig ang habulang ito kaysa sa karaniwang karera. Habang nagmamaneho si Taejong, biglang humarang ang malaking lalaki para pigilan siya. Umikot ng ilang beses ang kotse ni Taejong bago tuluyang hindi na umandar. Doon, todo gas pa rin ang malaking lalaki, determinado siyang tapusin si Taejong ngayong gabi. Pero hindi niya inasahan na biglang lumitaw ang number 5, kaya hindi niya naisagawa ang balak. Nagalit din ang number 5 kaya haharapin na sana niya ang malaking lalaki, pero pinigilan siya ng mga tauhan ni Johan sa pamamagitan ng mga putok. Tumawag si Johan at inutusan lahat na huminto, dahil kung may masusugatan, hindi sila makakalaro sa nalalapit na opisyal na laban. Pagkatapos, kinailangan ni Taejong at Jaeyoung na suriin ang kotse. Nag-short circuit ito kaya mabilis silang tumakbo bago sumabog. Napatumba na lang si Jaeyoung nang makitang unti-unting nasusunog ang kanyang kotse. Sa sandaling iyon, nakita ni Taejong ang napakatarik na dalisdis, at isang ideya na tumakas mula rito ay sumibol sa kanyang isipan.
Kinabukasan, lumapit si Taejong kay Johan para sa pagkakataong makapanayam. Alam niyang hindi karera ang layunin nito dahil binigyan sila ng iba't ibang kotse, walang malinaw na patakaran kundi puro udyok na maglaban. At dahil sa kakaibang ito, tanging mga bilanggo lang ang nadadala niya habang mahirap akitin ang mga karaniwang tao. Tinanong ni Johan kung ano talaga ang kailangan niya, ngunit bigla siyang humiling ng bitamina dahil sa mga araw na ito, puro alak lang ang nakikita niya. Nang marinig ito, agad na nagpabigay si Johan ng isang kahon ng energy drink para sa kanya. Tumingin si Taejong sa nalalantang halaman at sinabing mas kailangan nito ng bitamina kaysa sa kanya. Iniwan niya ang kahon ng energy drink sa mesa at sinabing hindi ito angkop sa kanyang panlasa. Matapos pag-isipan ng matagal, hindi pa rin naintindihan ni Johan ang pahiwatig ni Taejong, kaya nagpapalit na lang siya ng taong mag-aalaga sa nalalantang halaman. Pagbalik sa paggawaan, inilubog ni Taejong ang sarili sa pagkukumpuni ng kanyang kotse. Sa mechanical certificate na hawak niya, hindi ito naging mahirap para sa kanya. Ang number 5 at kanyang mga kasabwat ay nagbabalak na gamitin muna ang takot dahil ramdam nila ang panganib na dulot niya. Kahit nagmamaneho siya ng sira-sirang kotse, kaya pa rin niyang manalo. Nang gustong makipag-usap ni Johan sa number 5, tinanggap niya ang naunang alok nito. Inihayag ni Johan na nag-iwan siya ng regalo sa likod ng kanyang kotse. Kung boring ang laban, dapat mong gawing masaya ito, anya. Ngumiti ang number 5 at nangakong magiging tapat kay Johan. Dumating na ang araw ng karera. Si Johan at ang kanyang mga kaibigan ay handa ng saksihan ang kakaibang larong ito. Lumabas si Taejong at hindi nakalimutang sulyapan ang kamera. Naramdaman ni Johan na pamilyar ang tingin na yon, ngunit hindi niya maalala kung saan niya nakilala ang taong ito. Lahat ng mga bilanggo ay nagmaneho ng kanilang mga kotse sa panimulang posisyon sa itaas. Inulit ni Johan ang mga patakaran ng laro. Ang unang makakumpleto ng 20 rounds ay makakakuha ng lahat ng premyo, hindi sa pamamagitan ng pandaraya, kundi sa pagtawid sa finish line. Ang huling taong natitira ang siyang mananalo, hindi ang kotse, kundi ang tao. Pagkatapos niyang magsalita, lumapit ang boss para nakawin ang kotse ng isang kasamahan, habang si number 5 ay nakikipag-ugnayan sa kanyang mga kasabwat para sa kanilang plano. Nang tumunog ang busina, lahat ay nagpindot ng gas para umalis. Hindi lang ito karera ng bilis, kundi labanan para makaligtas. Sa oras na ito, pinili ng car number 11 na kumuha ng ibang landas kaysa sa iba, kaya agad na nagpadala si Johan ng drone para sundan ito. Ang car number 2 ay nanguna, pero bigla itong nasunog, pagkatapos ay bumangga ng diretsyo sa harang sa harap, at siya ang unang manlalaro na natanggal sa karera. Habang patuloy na nirerepaso ni Johan ang file ni Taejong, naramdaman niyang pamilyar ang hitsura nito at napagtanto na siya ang delivery guy na na-frame up niya. Agad na inutusan ni Johan si number 5 na patayin si Taejong, kaya patuloy itong binangga ng number 5. Hindi lang si number 5 ang umatak kay Taejong, kundi pati ang boss. Mabilis na pumunta ang boss sa kalsada para harangin si Taejong, habang sa likod ay palaging nakabuntot si number 5. Na-sandwich si Taejong sa gitna ng malakas na banggaan. Bumaba ang boss ng kotse na may hawak na kutsilyo, pupunta sana siya para patayin si Taejong, pero ang nakaupo sa kotse ay si Jaeyoung. Doon napagtanto ni Johan na ang car number 11, na lumihis ng direksyon, ay minamaneho ni Taejong. Nang dumating ang drone, wala na si Taejong sa kotse. Habang naghahanap ang drone, biglang lumabas si Taejong, ibinagsak ito gamit ang motorsiklo. Nang makita ito, hinabol siya ng ikalimang lalaki. Naalala niya ang regalong binanggit ni Johan na nasa likod ng kotse, baril pala ang laman nito. Samantala, biglang hinila ni Taejong ang fire extinguisher sa likod ng kotse at nagpatuloy siya sa pagmamaneho sa truck. Hindi nag-atubiling barilin siya ng ikalimang lalaki, pero wala ni isang putok ang tumama. Tahimik na bumagsak si Taejong sa duyan na naging sanhi ng pagkabangga ng fire extinguisher sa gulong ng ikalimang lalaki. Ang kotse nito ay tumaob ng ilang beses sa hangin bago bumagsak sa lupa at naging tambak ng bakal. Dahil sa hindi magandang pakiramdam, nagpa siya si Johan na baguhin ang patakaran, sinumang makahuli sa motorsiklo ang mananalo, at ang premyo ay magiging doble sa orihinal na halaga. Pagkarinig nito, lahat sila ay nagmadaling habulin si Taejong. Ang pinuno ang pinakamabilis na bumangga sa kotse niya at agad silang nagsugod sa isa't isa. Hindi rin nagpahuli ang iba, lahat sila ay umatake kay Taejong dahil siya lang ang target, pero walang sinuman ang nakapagpabagsak sa kanya. Nakita ito ni Johan at labis siyang nagalit. Binaliktad niya ang mesa, kinuha ang baril at inutusan ang tauhang magdala ng mga bisita sa ligtas na lugar. Sa ibaba, may isang tauhan na nakahandang sumalakay. Si Taejong ay nasa likuran, at dahil hindi makita ni Johan si Taejong, pinatay na lang niya ang tauhan nito. Nang mapagtanto ni Taejong ang panganib, agad siyang nagtago sa likod ng kotse, ngunit hindi pa rin sumuko si Johan sa kanyang balak. Nang makitang hindi siya makakaligtas, agad na sumakay si Taejong sa motorsiklo para makatakas, habang si Johan ay patuloy na naghahanap ng paraan para atakehin siya. Pumunta si Taejong sa dalisdis para makatakas, ngunit may dalawang kotse na nakaharang sa daan, at ang drone ay ayaw pa ring bumitaw. Tiningnan ni Taejong ang drone at binigyan si Johan ng matalim na tingin. Ginamit niya ang bakal na baras para basagin ang fire extinguisher at pinalipad ito. Sinira rin niya ang drone na lumipad at sumabog kasama ang dalawang kotse na nakaharang, nagliyab ang lahat. Agad siyang tumawid sa usok patungo sa dalisdis na kanyang target, pinindot ang gas ng todo, matay puno ng determinasyon, at sumugod palabas sa harap ng baril ni Johan. Pagkatapos niyang makatakas sa teritoryo ni Johan, pinalad siyang makalangoy hanggang dalampasigan, nakahiram ng damit mula sa mga taong nandoon, at mabilis na tumakas. Pagkaraan, nagtungo si Taejong sa tindahan ni Yongsik, ngunit bumagsak ito dahil sa mga sugat sa katawan.
Nakita ito ni Yong-sik at agad siyang dinala sa bahay upang alagaan at gamutin ang kanyang mga sugat. Samantala, hindi maitago ni Johan ang inis ng makatakas si Taejong dahil kailangan niyang maitago ang pagkamatay ng mga bilanggo sa kanyang operasyon. Plano niyang iulat sa kampo na may naganap na kakilakilabot na aksidente kung saan namatay ang mga bilanggo sa pagsabog ng gas habang nagbubuluntaryo. Para naman kay Johan, ayaw niyang makialam ang pulisya, gusto niyang siya mismo ang makabawi kay Taejong. Nakabawi na si Taejong ngunit natatakot siyang madamay si Yong-sik kaya balak niyang umalis sa lalong madaling panahon. Hindi nag-alala si Yong-sik dahil may plano na siya, kung tanungin ng pulisya, sasabihin niyang pumasok si Taejong at nagbanta na papatayin siya kung hindi siya tutulong, kaya wala siyang nagawa. Dahil walang ibang pagpipilian, binigyan niya si Taejong ng telepono upang madali silang magkaugnayan. Nagpunta si Taejong sa memorial upang bisitahin ang kanyang ina at si Taejin. Ngayon, alam na niyang hindi nagpakamatay ang kanyang kapatid, kailangan niyang hanapin ang abogadong iyon upang malaman kung sino ang nasa likod ng lahat. Nang gabing iyon, sinundan niya si Dongchul. Nang maramdaman nitong may sumusunod, tumawag siya ng backup at mabilis na tumakas. Akala niyang nakalayo na siya kay Taejong pero hindi. Unti-unting nagpakita si Taejong at nanginig ang mga paa ng abogado. Binuksan ni Dongchul ang kwarto at nang tangka niyang tumakas ay agad siyang tinamaan ng malakas na sipa mula kay Taejong na nagbigay sa kanya ng aral na hindi niya malilimutan. Paulit-ulit niyang sinabi na sumusunod lamang siya sa utos ng mga nakatataas at hindi niya matukoy kung sino ang nasa likod dahil takot siyang mapatay, bagay na lalong nagpagalit kay Taejong. Sa briefcase ni Dongchul, natagpuan ni Taejong ang dokumento tungkol sa babaeng si Hyunjong. Tinanong niya kung sino ito at kung ano ang gusto nila sa kanya. Nang tumanggi ang abogado na magsalita, gumamit si Taejong ng puwersa. Doon lamang niya inihayag na siya ang susunod na biktima at hindi magtatagal ay gagawin siyang katatawanan ng grupo. Tuwing may pagkakataon at may kliyenteng pumapatay, hinahanap ng mga kasamahan ni Hyunwoo ang biktimang gagawing scapegoat upang maisisi sa iba. Kinokolekta nila ang lahat ng bagay mula sa akusado na may kaugnayan sa biktima at inilalagay sa pinangyarihan ng krimen bilang patibong. Si Taejong ay naging isa sa mga target nila. Sa sandaling yon, ang mga kasabwat ni Dongchul ay sumalakay kay Taejong. Mabilis niyang nakilala na siya ang doktor na nag-inject sa kanya sa bilangguan. Kahit may hawak na kutsilyo, hindi nito kayang talunin si Taejong. Hindi nagtagal, natalo siya ni Taejong. Kasabay nito, sinunggaban ni Dongchul si Taejong mula sa likod, ngunit hanggang patago lamang ang kaya niyang gawin. Galit na galit si Taejong at hinampas si Dongchul sa mesa upang pilitin siyang sabihin kung sino ang nasa likod ng pagpatay kay Taejin. Tumanggi si Dongchul at sinabi kay Taejong na tumingin sa likuran niya. Naghagis ng bomba si Hyunwoo sa silid at agad isinara ang pinto. Napagtanto ni Taejong ang panganib, kaya mabilis niyang kinuha ang mga dokumento ni Hyunjong at tumalon sa bintana bago sumabog ng malakas ang silid. Maswerte siyang nakaligtas at tahimik na umalis at mula noon ay wala nang bakas na iniwan. Nang mabalitaan ni Johan na nakatakas na naman si Taejong, nagalit siya at pinuntahan si Hyunwoo upang magtanong. Nang makita ni Hyunwoo si Johan, alam niyang malapit na ang kamatayan niya, kaya hinugot niya ang kutsilyo at sinubukan siyang salakayin, ngunit hindi niya ito kayang talunin. Madali lang para kay Johan na pabagsakin siya nang hindi man lang pinagpapawisan. Binigyan ni Johan si Hyunwoo ng pera bilang bayad hulog at sinabing isulat ang pangalan ng tatanggap, ngunit hindi na niya ito naisulat. Pinaslang ni Johan si Hyunwoo ng walang awa at tila sobrang nasiyahan sa ginawa. Hindi nagtagal, tumawag si Johan ng mga tao upang linisin ang eksena at kumuha ng bagong mamamatay tao para palitan si Hyunwoo. Kinabukasan, pinalaya si Detective Juan na dati nang nasangkot sa pagbubunyag ng mga lihim ng investigasyon at pagtanggap ng suhol. Hindi niya maintindihan kung paano siya madaling napawalang sala. Si Johan pala ang tumulong dahil gusto niyang ipahanap kay Detective Juan si Taejong. Kapalit nito, nangako siyang itataas ang ranggo ni Detective Juan kapag natapos ang misyon. Sa kabilang banda, hinahanap ni Taejong ang babaeng nagngangalang Hyunjong na sigurado siyang sinusubaybayan at may balak na i-frame up sa isang krimen. Nalungkot ng husto si Yong-sik nang malaman niyang matagal na kulong si Taejong kahit walang kasalanan. Niyakap niya si Taejong at umiyak, sabay pangako na tutulungan ito hanggat kaya niya. Samantala, alam ni Officer Yang na tumakas si Taejong, kaya gusto niyang kausapin ang mga bagong balik na bilanggo para mag-imbestiga, ngunit hindi ito pinayagan ng mga nakakataas. Kasabay nito, tinawag ng direktor ng bilangguan si Officer Yang para makipag-usap. Ipinakilala niya si Detective Juan na siyang mamamahala sa kaso ng pagtakas ni Taejong at nais ng direktor na sumama si Officer Yang kay Detective Juan para tumulong. Humingi pa rin ng pahintulot si Officer Yang na kunin ang testimonya ng mga bilanggo, ngunit tumanggi ang direktor dahil baka may lumabas na impormasyon. Samantala, nagpapatakbo si Hyunjong ng isang maliit na salon at may anak siyang babae na 6 na taong gulang. Hirap siya sa pera dahil patuloy na dumarating ang mga abiso ng utang. Ang lahat ng ginagawa ni Hyunjong ay nasa paningin ni Johan, at bawat galaw ng sinumang residente ng lungsod ay tila nasa palad ng kanyang kamay. Patuloy ding sinusubaybayan ni Taejong ang lahat ng may kinalaman kay Hyunjong dahil ito ang tanging paraan para mapigilan niya ang taong nasa likod ng mga pangyayari. Kilala niya ang taong iyon. Alam niyang minamanmanan siya, kaya naglagay siya ng maraming CCTV sa harap ng tindahan ni Hyunjong upang malaman kung sino ang mga dumaraan. Kinabukasan, sa tindahan ni Yong-sik, nadatnan ni Taejong ang anak nitong si Eunbi na naghahalungkat ng pera. Dahil hindi niya kilala si Eunbay, inakala niyang magnanakaw ito. Lumapit siya at mahinahong sinabi sa babae na ibalik ang pera at umalis, ngunit hindi ito nakinig dahil matigas ang ulo.
Dahil sa patuloy nitong pagbaliwala, napilitan si Taejong na gumamit ng puwersa para mapatigil siya. Sa sandaling iyon, dumating si Yongsik at nakita ang nangyari. Nagulat siya habang ipinapakilala niya si Taejong sa sariling anak, ngunit agad namang sinabi ni Eunbi kung sino siya talaga. Dahil sa inis sa sitwasyon, lumabas siya ng tindahan para manigarilyo. Sumunod si Taejong para humingi ng paumanhin sa ginawa niya kanina, ngunit wala itong pakialam kay Eunbi. Sa sandaling iyon, pera lamang ang mahalaga sa kanya. Sinabi niya kay Taejong na kung gusto nitong manatili roon, kailangan niya siyang bayaran ng 250,000 won kada linggo. Wala nang nagawa si Taejong kundi kunin ang pera at ibigay ito kay Eunbi, ang perang dati niyang itinabi para sa barko sakaling kailanganin niya. Pagkatanggap ng pera, binigyan siya ni Eunbi ng isang masakit na suntok bilang ganti sa nangyari kanina. Ibinalik din niya ang isang bill at sinabi kay Taejong na gamitin iyon para pambili ng gamot. Makaraan ng ilang araw ng pagmamanman sa CCTV, nakilala na ni Taejong ang mga salarin, isang truck ng tindahan, isang taong nakasuot ng berdeng polo, at isang 7-seater na sasakyan na madalas dumaan. Lahat sila ay sabay-sabay lumilitaw sa harap ng salon ni Hyeonjong at sabay-sabay ding nawawala. Sa kabilang banda, nasa pinangyarihan si Yohan kung saan pinaslang ang isang lalaki. Nais niyang ibintang ang kasong ito kay Hyeonjong. Tiningnan niya ang gunting at ang kutsilyong nandoon sa itaas. Gusto niyang gawing sandata ang gunting na panggupit ng buhok, habang si Taejong naman ay nagmamadaling pumunta sa tindahan ni Hyeonjong. Pagdating niya roon, ang anak lamang ni Hyeonjong ang naroon. Tinanong niya ang bata at nalaman niyang nagpunta si Hyeonjong para ibalik ang telepono sa isang babae sa parking lot ng mall. Samantala, biglang dumating sina Officer Yang at Detective Juan sa repair shop ni Yongsik. Walang paliwanag at agad na pumasok para magsiyasat. Nang sabihan ng mga pulis na nakatakas si Taejong, nagkunwari si Yongsik na nagulat at paulit-ulit na sinabing hindi niya nakita si Taejong. Sa huling sandali, nakarinig sila ng kakaibang ingay sa loob ng silid at naghinala. Kahit sinubukan silang pigilan, pinilit pa rin ni Detective Juan na buksan ang pinto. Pagkabukas, nakita niya may isang babae na nagpapalit ng damit. Lubha itong nagalit at sinigawan si Detective Juan, tinatanong kung minamaliit nila ang kanyang ama dahil dating bilanggo ito at basta-basta na lamang silang pumapasok. Tinanong niya kung tinatrato ba nilang kriminal ang pamilya nila. Pinalayas niya si Detective Juan na parabang aso. Sa labas, humingi ng paumanhin si Officer Yang kay Yongsik dahil bigla silang dumating at nagdulot ng gulo. Umaasa rin si Yongsik na hindi na sila babalik dahil talagang hindi siya komportable. Samantala, naibalik na ni Hyeonjong ang telepono sa babae. Sinabi niyang may matinding hika ang anak niya kaya hindi siya pwedeng lumayo. Pagkabigay niya ng telepono, mabilis na dumaan si Taejong sakay ng motorsiklo para kunin ito. Nang makita siya, hinabol siya ng mga tauhan ng babae. Nasa lahat ng lugar ang mga ito upang harangan siya, ngunit hindi nila siya nagawang mahuli. Nang mabalitaan ito ni Yohan, nagalit siya ng husto. Ibinasag niya ang rebulto ni Hyeonjong at inilantad ang kutsilyong ginamit sa krimen. Sa pamamagitan ng telepono, nalaman ni Taejong at Yongsik ang pagkakakilanlan ng biktima. Ang biktima ay isang pianista, at si Hyeonjong ay gustong sisihin tulad ng nangyari kay Taejong noon. Sigurado si Taejong na hindi basta palalampasin ng mga yon ang napakahalagang teleponong ito. Sinabi rin ni Yongsik na kanina, dumating ang mga pulis para magsiyasat. Bigla naisip ni Taejong na umalis upang hindi na madamay ang matanda. Ngunit paulit-ulit siyang sinabihan ni Yongsik na ayos lang at hindi niya kailangang umalis. Naniniwala si Yongsik na ang lugar na pinakadelikado ay siya ring pinakamaligtas at sigurado siyang hindi na babalik ang mga pulis. Nang gabing iyon, tinawagan ni Taejong ang numerong nakalagay sa telepono. Tinanong niya kung magkano ang kapalit ng telepono at nag-alok ng malaking halaga para sa agarang palitan. Nang marinig ng babae ang balita, agad niya itong iniulat sa kanyang mga nakatataas. Inutusan siya ng manager na ihanda ang pera para sa transaksyon at nagpadala ng pangkat upang harapin si Taejong. Makalipas ang ilang sandali, dumating siya sa lugar ng pakikipagkita. Sinabi ni Taejong na may delivery man na dadaan at kaagad namang dumating ang motor na binanggit niya. Sinabihan ni Taejong ang babae na ibigay ang pera sa lalaki at dahil gusto ng babae na mabawi agad ang telepono, ibinigay niya ito. Sa sandaling iyon, sinabi ni Taejong na ang telepono ay nasa ibabaw ng mailbox sa likod ng gusali. Tumakbo ang babae upang tingnan ito at natagpuan niya ang telepono. Nang makuha na niya ito, sumakay siya ng taxi pauwi na nagbigay kay Taejong ng pagkakataon na sundan siya at matuklasan ang kanilang taguan. Tumawag si Yohan at ipinadala ang isa pang babaeng mamamatay tao sa manager dahil sa pagkawala ng telepono. Ipinaliwanag ng manager na nakipag-ugnayan sa kanya ang magnanakaw upang ibenta ang telepono kaya nagpadala siya ng tao para kunin ito. Nagalit si Yohan dahil naglakas loob itong gumawa ng sariling desisyon. Agad namang pinatay ng babaeng mamamatay tao ang manager dahil sa kanyang kapangahasan. Samantala, sinundan ni Taejong ang babae sa isang kakaibang pabrika. Sa loob, napansin niya ang maraming tao. Agad niyang pinabagsak ang isa upang nakawin ang uniforme at pumasok na parang ibang manggagawa. Doon niya napagtanto na ito ang lugar kung saan ginagawa nila ang peking ebidensya para sisihin ang mga biktimang tulad niya. Tahimik niyang inilabas ang kanyang telepono at naitala ang lahat. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Taejong. Naging dahilan ito upang tumingin ang lahat. Tumawag si Yongsik dahil nakita niya sa CCTV na may kakaibang nangyayari sa hair salon, kaya pinayuhan niya si Taejong na pumunta kaagad doon. Maya-maya, may lumapit kay Taejong at nagtanong kung sino siya. Nang malaman niyang nalantad na, agad siyang kumilos at mabilis na tumakas.
Samantala, ikinandado ng babaeng mamamatay tao ang hair salon, hawak ang kutsilyo na nagpapanginig kay Hyunjong. Habang ginugupitan, binanggit niya ang anak ni Hyunjong. Sa takot, nais kunin ni Hyunjong ang gunting upang umatake, ngunit mabilis siyang nasakal ng babae. Habang unti-unti nang nawawala ng lakas ang babae at halos mamatay na, biglang dumating si Taejong sa tamang oras. Agad siyang sumugod at nakipaglaban sa babaeng mamamatay tao. Mabilis at matalim ang galaw ng babae at pantay ang lakas nila sa bawat tama at sagutan. Umikot sila sa loob ng salon, nagbabanggaan ng mga siko, tuhod at kamao. Kahit si Taejong ay hirap tapatan ang bilis ng kalaban. Mabuti na lang at biglang tumunog ang alarma ng pulisya, isang matinis at malakas na tunog na nagpagising sa paligid, kaya natakot ang babae at mabilis na tumakas. Dumating din si Yongsik para tumulong. Iniwan ni Taejong sa kanya ang lahat at agad ding tumakas upang hindi siya maabutan ng mga pulis. Samantala, sinabi ng yaya kay Yohan na may bisita sa bahay. Paglabas niya, natuklasan niyang naroon ang mag-amang Dokyong. Si Dokyong ang pumatay sa 20 taong gulang na babae habang naglalaro at itinapon ang sisi kay Taejong. Nagalit si Dokyong nang malaman niyang buhay pa si Taejong at nakatakas, kahit sinabi ni Yohan na namatay na si Taejong sa bilangguan. Binalaan ng ama ni Dokyong si Yohan na babawiin ang binayad na pera at siguraduhin gawin ng maayos ang trabaho. Sinabi nitong kung hindi nito maayos ngayong linggo, hindi na siya babalik bilang bisita, na tila may pagbabanta. Nagpakita si Dokyong ng mapanghamong tingin at itinulak pa niya palapit ang ashtray sa harap ni Yohan, dahilan para lalo pang magalit si Yohan sa harap ng mag-ama. Iniutos naman ng ama kay Dokyong na umalis papuntang ibang bansa, habang hindi pa nahuhuli si Taejong. Bago sila umalis, hindi nakalimutan ni Dokyong na manginis at ipakita ang isang daliri kay Yohan. Ngunit may ibang plano si Yohan, hayaan niyang magbanggaan at magpatayan sina Dokyong at Taejong habang nanonood lang siya sa magiging gulo. Samantala, pumasok si Eunbi sa kwarto ni Taejong at nakita ang impormasyon tungkol kay Hyunjong na nakadikit sa pisara. Naisip niyang para bang in-stalk ba ito o may ibang pakay si Taejong. Sa oras na yon, dinala ni na Yongsik at Taejong ang mag-inang Hyunjong sa repair shop ng ama. Agad silang nakilala ni Eunbi bilang mga taong nakita niya doon sa pisara. Ipinaliwanag ni Taejong kay Hyunjong ang lahat, mula sa mga taong sumusubaybay sa kanya sa harap ng bahay hanggang sa mga dokumentong nakuha nila tungkol sa kanya. Hindi na alam ng mag-ina kung saan pupunta dahil wala silang matitirhan. Nang marinig iyon, sabay na tumingin sina Taejong at Yongsik kay Eunbi na para bang siya na ang kailangang magdesisyon kung saan dadalhin ang mag-ina. Dahil dito, napilitan si Eunbi na isama ang mag-inang Hyunjong sa kanyang bahay pansamantala, kung saan naroon din ang isang kaibigan niya. Sa labas, nang magsindisana ng sigarilyo si Eunbi, agad iyong inagaw at itinapon ni Taejong. Ipinaliwanag niyang may hika ang bata at hindi nito kakayanin ang amoy ng usok. Ilang araw na ring nagiging mausisa si Eunbi tungkol kay Taejong, gusto niyang malaman kung sino talaga ito at kung totoong pumapatay ito ng tao. Ayaw ibunyag ni Taejong ang totoo kaya nagbanta si Eunbi na palalabasin ang mag-ina sa bahay. Dahil dito, napilitan si Taejong na ikwento sa kanya ang lahat. Pagbalik sa bahay, napaisip si Eunbi sa kwento ni Taejong. Narinig niyang parang katang-isip ang buong pangyayari pero naramdaman niyang kaawa-awa talaga ang sinapit ng lalaki. Habang nasa daan pabalik, nakatanggap si Yongsik ng tawag mula kay Eunbi na nagpapaalala na kung may mangyari, tawagan lang siya sa numerong iyon. Masayang-masaya si Yongsik dahil iyon ang unang beses na nakausap niya ang kanyang anak sa telepono at nalaman pa niya kung saan ito nakatira. Nagtataka naman si Taejong kung bakit walang galang si Eunbi sa kanyang ama, pero sinabi ni Yongsik na ganoon talaga ang ugali ni Eunbi, malamig sa labas, pero mabuti naman ang puso. Nagpatuloy si Yongsik sa pagsasabing ninakaw niya ang pinakamahalagang bagay kay Eunbi, kaya ganoon ang trato sa kanya. Marami siyang pagkakasala at kahit mamatay siya, hindi niya mababayaran ang lahat. Pag-uwi nilang dalawa, inulat sa TV ang pagkamatay ng pianista. Ayon sa balita, ang salarin ay isang may-ari ng coffee shop na nagpakamatay rin matapos ang krimen. Dahil nakatakas ang mag-ina, pumili si Yohan ng ibang biktima bilang kapalit. Dahil sa galit, bumalik si Taejong sa warehouse. Pagpasok niya, nakita niya ang isang babae na nakahandusay sa sahig, siya yung babaeng nakipagparitan sa telepono. Biglang lumabas sa screen ang larawan nila ni Dokyong. Doon kinumpirma ng taong nasa likod ng transaksyon na si Dokyong ang tunay na salarin. Dahil dito, malinaw na kay Taejong ang utos, hanapin at harapin si Dokyong. Habang tumataas ang galit ni Taejong, minomonitor iyon ni Yohan sa screen. Nahack din Yohan ang social media account ni Dokyong at inalis ang privacy mode para masundan siya ni Taejong. Dahil dito, nalaman ni Taejong ang ginagawa at kinaroroonan ni Dokyong mula sa mga larawan nitong nag-check-in, kaya agad siyang umalis para hanapin ito. Tinawagan ni Taejong si Officer Yang dahil alam niyang hinahanap siya nito. Gusto niyang malaman kung ano ang mangyayari kapag nahuli niya ang tunay na mamamatay tao. Agad nagtaas ng kilay si Detective Juan na nakarinig ng usapan at gustong kausapin si Taejong, ngunit hindi ito sumagot at pinatay ang telepono. Dahil naka-loudspeaker, nalaman ni Detective Juan na nasa Busan bus station si Taejong. Sa kabilang banda, paulit-ulit na tinawagan ni Yongsik si Taejong pero walang sagot. Nag-alala siyang baka naaresto na ito ng pulis. Agad silang pumunta ni Eunbi sa bilangguan para magtanong, pero wala rin doon si Taejong. Biglang naalala ni Eunbi na binigyan ng ama niya ng telepono si Taejong. Kaya pumunta sila sa tindahan ng telepono upang humingi ng tulong sa paghahanap, gamit ang dahilan na may magnanakaw na umalis kahapon. Nahanap ng kawani ang telepono at ngayon ay nasa Busan. Ngunit hindi inaasahan ni Yongsik na ang telepono niya at ni Taejong ay sinusubaybayan na pala.
Dahil dito, alam na ng mga pulis ngayon ang eksaktong lokasyon ni Taejong at papunta na sila roon. Samantala, nagpadala si Taejong ng password kay Officer Yang para sa kanyang personal na locker na naglalaman ng mga dokumentong nagpapatunay na si Dokyung ang tunay na salarin at hindi siya. Sa kabilang banda, pumunta si Johan sa templo para sa ika-15 araw ng pag-alala sa kanyang mga magulang. Ang kanyang tiyuhin ay nagpakitang interesado at tinanong kung nakikita pa rin niya sa panaginip ang nakakabagabag na eksena ng pagkamatay ng kanyang mga magulang. Patuloy na iginiit ng tiyuhin na hindi kasalanan ng bata ang nangyari. Ngunit nang tumalikod si Johan, nagpakita ang tiyuhin ng mukha na puno ng paghamak. Pagkatapos ay binanggit niya ang tungkol sa paghahati ng shares, dahil naniniwala siyang may bahagi rin siya rito at hindi lang si Johan. Ang marinig ito ay nagdulot ng labis na pagkabahala kay Johan. Nalaman ito ng yaya at nag-alok na tutulungan niyang linisin ang mga ito. Siyempre, gusto ito ni Johan dahil ang mga kamag-anak na ito ay tinik sa kanyang mata na kailangan niyang alisin. Kaagad, ang yaya at ang babaeng mamamatay tao ay kumilos at nilinis ang buong pamilya ng tiyuhin ni Johan, pati na ang mga nagtatrabaho sa bahay. Ang bulag na yaya pala ang tunay na ina ni Johan, palaging nasa likod ng mga eksena, tahimik na tinutulungan ang kanyang anak habang hindi pa rin alam ni Johan ang totoo. Nang gabing iyon, natagpuan ni Taejong si Dokyung na nagpa-party kasama ang mga kaibigan sa isang marangyang yete. Hindi nag-atubiling pumasok si Taejong, ngunit agad siyang napansin ng mga tauhan ni Dokyung. Matapos ang maikling paghahanap, nakaharap din ni Taejong si Dokyung. Ngumiti si Dokyung nang makita ang taong pinalitan niya, habang si Taejong ay lihim na nagre-record ng usapan bilang ebidensya. Nandoon din ang mga tauhan ni Dokyung. Tinanong ni Taejong kung paano nabuhay si Dokyung habang siya ay nakulong kapalit nito. Sa pabirong tono, sinabi ni Dokyung na hindi naman masama, umiinom pa rin siya ng alak at buong gabi nakikipaglandian sa mga babae. Inihayag pa niya na hindi siya nakaramdam ng pagkakasala matapos gahasain ang babae noong panahong iyon. Pagkatapos ay inutusan niya ang kanyang mga tauhan na salakayin si Taejong. Madali namang natalo ni Taejong ang mga tauhan, ngunit nang ang mismong pinuno ang kumilos, napatunayang mas malakas pala ang leader kaysa inaasahan. Wala nang nagawa si Taejong kundi tanggapin ang mga suntok hanggang sa mawalan siya ng malay. Pagkahuli kay Taejong, agad na tinawagan ni Dokyung si Johan. Hiningi niya ang perang dating ibinayad kay Johan bilang refund dahil siya na mismo ang nakahuli kay Taejong. Pumayag si Johan, ngunit kabaligtaran ang totoong plano niya. Nagising si Taejong na nakatali ang kamay at paa, habang sa kabilang silid ay nagsasaya si Dokyung kasama ang mga babae. Pinilit niyang umalis para tapusin na si Taejong, ngunit tumanggi ang mga babae na umalis sa kwarto. Nagalit si Dokyung at pinarusahan sila ng matindi. Sa labas, dumating sina Yongsik at Yunbi, kasabay ng mga pulis na pinamumunuan ni Detective Juan. Naghiwalay ang mag-ama upang hanapin si Taejong. Sumugod agad ang mga pulis sa yate para maghalughog. Sinubukan ng mga tauhan ni Dokyung pigilan sila, ngunit wala silang nagawa. Samantala, hinahanap ni Dokyung si Taejong para tapusin ang lahat, ngunit nailigtas na ito ni Yongsik. Habang paalis sila, nakasalubong nila si Officer Yang. Naintindihan ni Officer Yang ang sitwasyon ni Taejong at gusto siyang tulungan na makakuha ng hustisya sa legal na paraan, imbes na muling tumakas. Ngunit sabi ni Yongsik kung gusto niyang tumulong, dapat kumilos siya at hindi puro salita lamang. Hinila ni Yongsik si Taejong palayo, ngunit hinarang sila ni Detective Juan. Ngumiti si Detective Juan, masaya na sa wakas ay mahuli na niya si Taejong. Ngunit hindi nagtagal ang saya nang bigla siyang salakayin ni Yunbei mula sa likuran. Nakita ito ni Officer Yang at hinabol sila, ngunit binuhusan siya ni Yunbei ng fire extinguisher sa mukha, kaya nakatakas ng ligtas ang tatlo. Pagkatapos, dinala ni Yunbei ang kanyang ama at si Taejong sa bahay ng kaibigan para pansamantalang tumira. Dahil mahaba ang kwento, hindi agad may paliwanag ni Yunbei ang lahat sa kaibigan. Kinabukasan, hinanap ni Officer Yang ang personal na kabinet na binanggit ni Taejong. Sa loob nito ay natagpuan niya ang mga dokumentong nagpapatunay na si Dokyung ang tunay na salarin. Sa kabilang banda, nagpasalamat si Taejong kay Yunbei. Dahil sa mga nangyari, ang dating matigas na si Yunbei ay naging malambot at tinanggap ang pasasalamat. Napansin ito ng kaibigan ni Yunbei at nagtanong kung ano nga ba sila ng lalaki, kung may relasyon ba silang hindi malinaw. Itinanggi ito ni Yunbei at sinabing tumakas si Taejong mula sa bilangguan. Natawa ang kaibigan dahil akala niya biro lamang iyon. Samantala, sinusuri ni Dokyung ang kamera nang makatakas si Taejong, nagtataka kung saan nanggaling ang mga tumulong dito. Nagutos siya na hulihin si Taejong at dalhin sa kanya. Tinawagan ni Dokyung si Johan upang magtanong, pinipilit malaman kung siya ba ang tumulong at nagbigay ng impormasyon kay Taejong tungkol sa kanyang kinaroroonan. Sa halip na magtanggol o magtago, hindi ito itinanggi ni Johan. Sa kabilang linya, maririnig ang malamig ngunit natatawang hinga niya, tila naaaliw sa kabuluhang unti-unting nabubuo. Para sa kanya, mas nagiging kapanapanabik ang sitwasyon. Ang bawat gulong nangyayari ay parang laro lamang na lalo niyang gustong panoorin habang umiinit ang tensyon sa pagitan nila. Samantala, ikinuwento naman ni Taejong kay Yongsik ang tungkol sa paghahanap kay Dokyung. Hindi ito para maghiganti sa mga taong nagpakulong sa kanya nang walang kasalanan, ang gusto lamang niya ay isang taos-pusong paghingi ng tawad. Ngunit kahit anong pilit, wala siyang nakitang kahit bakas ng pagsisisi mula kay Dokyung. Habang nakaupo malapit sa pinag-uusapan, narinig niya ang lahat, at ngayon mas malinaw na niyang naintindihan ang tunay na pagkatao ni Taejong. Samantala, para makapaghanda ng mabilis, hiniling ni Dokyung sa martial artist na agad maghanda para sa inaasahang pagsalakay na balak gawin ni Taejong. Samantala, si Taejong ay gumagawa ng sariling baril upang labanan sila dahil alam niyang hindi niya kakayanin kung kamay lang ang gagamitin.
Kinabukasan, nag-post si Dokyung ng larawan sa kanyang page, kasama ang oras at lugar ng gym para sa kanilang paghaharap. Samantala, nahanap ni Yohan ang ama ni Dokyung at inihayag na nakipag-ugnayan si Taejong sa kanyang anak. Nag-alok siyang protektahan si Dokyung muli kung makikipagtulungan ang ama, ngunit para sa matanda, masyado nang mayabang si Dokyung dahil naniniwala itong kaya niyang harapin si Taejong ng mag-isa. Inutusan niya si Yohan na linisin ang gulong idinudulot ng kanyang anak dahil mas mahalaga sa kanya ang sariling reputasyon kaysa sa buhay nito. Pinayuhan niya si Yohan na kumilos ng maayos at huwag magdulot ng problema sa kanya, ngunit binalik din ni Yohan ang payo na pag-isipang mabuti ng matanda ang kanyang alok. Nang gabing iyon, mga nakamaskarang lalaki ang pumasok sa bahay ni Yohan. Dahil sa security cameras, agad nitong nalaman ang pagpasok at naghanda siya, dala ang samurai. Hinarap niya ang mga intruder isa-isa, may malamig na ekspresyon sa mukha at kumilos ng mabilis at tiyak. Sa kabilang banda, ikinuwento ni Yong-sik kay Taejong ang kanyang masakit na nakaraan. Noon, namuhay siya ng walang direksyon at iniisa-isa ang pag-aalaga sa kanyang mga anak araw-gabi. Ngunit ng araw na namatay ang kanyang asawa, nag-ugat ang lahat sa isang simpleng alitan. Pauwi lang siya noon, ngunit dahil sa pagod at tensyon, nag-away sila ng malaki. Umalis siya para bumili ng sigarilyo, at nang bumalik, nakita niya ang kanilang bahay na nasusunog. Dahil sa galit, naghagis siya ng sigarilyo sa silid pag-alis niya, at kumalat ang apoy sa kerosene, nagdulot ng malaking sunog. Hanggang ngayon, pinagsisisihan niya na hindi niya nailigtas ang asawa. Dahil sa pangyayaring yon, napaghinalaan siyang sinadyang sunugin ang bahay. Nawalan siya ng asawa, nakulong, at tinanggihan ng sariling anak. Habang nagaganap ang lahat, nakita ni Yohan sa kamera ang eksaktong kinaroroonan ni Taejong. Ang hindi niya maintindihan ay kung bakit tinutulungan pa rin ni Yong-sik si Taejong. Kalaunan, nalaman niya na naging magkaibigan pala sila sa loob ng bilangguan. Ang anak na babae ni Yong-sik ay matagal na ring hindi kasama ang ama, 20 taon silang hindi nagkita at kamakailan lang sila muling nagkaroon ng ugnayan. Kahit anong pilit ni Yohan na intindihin ang sitwasyon, hindi pa rin mawala ang pagkalito at pagdududa niya kung bakit ganoon kalaki ang suporta nila kay Taejong. Samantala, pumunta si Yunbi sa tindahan para bumili ng sigarilyo at nakita niya roon si Detective Juan. Dahil sa gulat, agad siyang umalis nang hindi kinukuha ang pakete. Napansin ito ni Detective Juan kaya hinabol niya si Yunbi, dala pa ang sigarilyong dapat sana'y kukunin nito. Tinanong niya ang tungkol sa taong nasa larawan, ngunit sinabi ni Yunbi na hindi niya kilala ang nasa larawan. Sa kabutihang palad, hindi nakilala ni Detective Juan na si Yunbi ang babaeng nakabangga niya noon, ngunit napansin niya ang tatoo sa likod nito. Maya-maya, naalala ni Detective Juan na minsan na niyang nakita ang tatoo na yon, pareho ito sa tatoo ng anak ni Yong-sik. Dahil dito, agad siyang tumawag sa istasyon. Tinawagan niya ang team na humahabol sa babaeng nakasakay sa bisikleta na kalalabas lang ng tindahan. Nang marinig ni Yunbi ang sirena ng pulis, nalaman niyang nabuking na siya. Tumakbo siya sa bawat sulok ng lugar habang hinahabol ng mga pulis. Sinubukan siyang hulihin, ngunit hindi nila siya matapatan. Pagdating sa bahay, agad na ibinalita ni Yunbi ang pangyayari. Sina Yunbi at Yong-sik ay nagplano upang linlangin ang pulis, habang si Taejong naman ay tahimik na umalis sa ibang daan. Naharang ni Detective Juan ang kotse ni Yong-sik, ngunit wala roon si Taejong. Tinanong ni Officer Yang tungkol kay Taejong, ngunit paulit-ulit itong itinanggi ni Yong-sik. Sinabi niya na wala siyang alam sa kinaroroonan ni Taejong at nagdahilan pa na pupunta lang siya upang magbuhos ng krudo sa sasakyan. Dagdag pa niya, kung ang hinahanap niyo ay si Taejong na na-frame up, kailanman hindi ko kayo tutulungan. Nang marinig ito ni Officer Yang, wala na siyang nagawa kundi tanggapin ang sagot ni Yong-sik. Pagdating nila sa bahay, nadatnan nila si Yohan na naghihintay. Sa sahig, nakahiga ang kaibigan ni Yunbi na walang malay. Sinabi ni Yohan na huwag silang mag-alala dahil saglit lang nawalan ng malay ang babae. Gusto niyang malaman kung ano ang ibinigay ni Taejong sa kanila, kaya handa silang tumulong dito. Dahil dito, nag-init ang ulo ni Yunbi at gusto niya sanang makipagsagutan kay Yohan, pero agad siyang pinigilan ni Yong-sik. Hindi kilala ni Yunbi ang lalaking ito, pero malinaw na kilalang kilala siya ni Yohan. Ayon kay Yohan, nawala si Yong-sik sa buhay niya ng 20 taon, at ngayon, nakatira umano ito kasama ang lalaking pumatay sa kanyang ina, isang bagay na hindi niya maunawaan. Nang marinig ang mga salita ni Yohan, sinuntok siya ni Yunbi, ngunit sa isang paghampas lamang ng kamay ni Yohan, bumagsak siya sa sahig. Sinubukan din ni Yong-sik na ipagtanggol ang anak, ngunit wala rin siyang nagawa. Patuloy ang pagtatanong ni Yohan tungkol sa kung ano ang natanggap nila mula kay Taejong, ngunit tahimik sila pareho. Hindi na niya kailangan pa ang sagot, may iba na siyang plano. Nang gabing iyon, nagdala si Taejong ng mainit na kalakal sa meeting point para kay Dokyung, at naroon na si Dokyung kasama ang kanyang mga tauhan. Agad na inilabas ni Taejong ang baril ng pako upang unahin ang mga maliliit na kalaban. Nang makita ito, natakot si Dokyung, ngunit ang pinuno ay nanatiling kaswal na nakaupo, nanonood lamang. Pagkaraan ng ilang sandali, kumilos na ang pinuno. Nagkaroon ng isang laban na isa sa isa nang maubusan ng bala ang baril ni Taejong. Hindi niya ito kayang tapatan, pinaglaruan siya, pinaakyat at pinababa, bago iwinasiwas ang binti nito upang pabagsakin si Taejong. Naipit siya at iyon sana ang pagkakataon para makaganti. Sinubukan niyang kunin ang baril ngunit hindi niya mapigil ang mga suntok nito. Nakuha niya sa wakas ang baril at itinapat sa mukha nito, ngunit hindi niya pinindot ang gatilyo. Sa halip, tumakbo siya upang hanapin si Dokyung at tapusin ang usapan. Nang makita ni Taejong na malapit nang tumakas si Dokyung, agad siyang bumaba upang pigilan ito. Itinapat niya ang baril sa mukha ni Dokyung, ngunit mabilis na umarangkada ang kotse at nakatakas.
Hindi nagpatinag si Taejong, mabilis siyang sumakay sa motorsiklo upang habulin si Dokyong. Nagkarera sila sa kalsada na parang wala ng ibang tao sa paligid. Sa likod nila, paparating ang leader at ang mga tauhan nito at sila man ay nakikipaghabulan. Lumapit ang isa sa mga sasakyan at nagpaputok sa direksyon ni Taejong, ngunit agad siyang nakaiwas. Pinigan niya ang gas at umakyat ang motorsiklo sa pader ng tunel upang umiwas. Habang nasa taas, binaril niya si Dokyong ngunit hindi tumama ang bala. Sa mga sandaling yon, nauna na sa kanila ang kotse ng leader. Mabilis itong humarang at biglang nagpreno upang ipitin si Taejong. Wala siyang nagawa kundi banggain ang sasakyan. Bumagsak siya ngunit agad bumangon, pinaulanan ng suntok at palo ng helmet ang mga kalaban, isa-isa silang pinabagsak. Pagkatapos niyang alisin ang lahat ng nakaharang, inagaw niya ang kotse at ipinagpatuloy ang habol kay Dokyong. Hindi rin nagpahuli ang mga kalaban at sunod-sunod na nagpaputok kay Taejong. Gumanti siya ng putok ngunit wala ring tinamaan. Dahan-dahan niyang binawasan ang bilis upang banggain ang likod ng sasakyan ni Dokyong. Dahil dito, napatagilid ang kotse at nawalan ng kontrol. Sa parehong pagkakataon, biglang lumipat ng linya ang isang truck mula sa kabilang bahagi ng kalsada. Nakita ito ni Taejong at agad umiwas, ngunit hindi iyon nagawa ni Dokyong. Pagkatapos ng banggaan, lumapit si Taejong at hinila si Dokyong palabas ng sasakyan. Binuksan niya ang recorder at pinilit itong umamin, ngunit tumanggi si Dokyong at hinamon pa siya na patay na lamang. Sa sandaling iyon, tumawag si Johan kay Dokyong, sinagot iyon ni Taejong. Doon niya nalaman na si Johan ang pumili sa kanya bilang biktima at siya ang may plano sa lahat. Tinanong ni Taejong kung ano ba talaga ang gusto nito sa kanya. Inamin ni Johan na gusto lamang niyang mag-sculpt at maglaro, at sinabi pa niyang gusto rin niya si Taejong dahil sa tingin niya ay magiging magandang partner sila. Nag-alok siya ng 5 bilyong won upang mabuhay si Taejong ng komportable habang buhay. Idinagdag pa ni Johan na lilinisin niya ang reputasyon ni Taejong. Pero para kay Taejong, wala nang halaga ang anumang pagkakakilanlan kapag nawala na ang kanyang mga kaibigan, ang kanyang kasintahan, at higit sa lahat, ang kapatid niyang si Taejin. Ang tanging nais niya ngayon ay hilahin si Johan sa impyerno at ipalasap dito ang kabayaran ng lahat ng ginawa niya. Hindi nag-atubili si Johan at sinabing, sige, harapin mo ako. Nang gabing iyon, personal na pinuntahan ni Johan ang mga magulang ni Dokyong. Bago mamatay ang ama ni Dokyong, inihayag ni Johan ang isang lihim, noong siya ay 16 na taong gulang, namatay ang kanyang mga magulang, at sa katotohanan, siya mismo ang pumatay sa kanila. Pinatay niya ang mga ito dahil nais nilang ipamana ang kanilang ari-arian sa templo. Pagkatapos niya silang patayin, nag-alala siya kung paano lilinisin ang pinangyarihan, at sakto namang nag-ulat ang TV na may nakatakas na mamamatay tao sa lugar. Kaya isinisi niya rito ang pagpatay sa kanyang mga magulang. Doon nagsimula ang gawaing paulit-ulit niyang ginagawa, ang pagsisi sa iba hanggang ngayon. Pagkatapos patayin ang mga magulang ni Dokyong, dumating ang clean-up team ni Johan upang kolektahin ang lahat ng ebidensya at isisi ang krimen sa susunod na biktima. Pagkatapos nito, personal na nagtungo si Johan sa repair shop ni Yongsik. Tahimik niyang sinuri ang paligid para bang may hinahanap. Sa isang sulok, napansin niya ang isang family picture, si Yongsik kasama si Yunbay. At sa sandaling tumapat ang tingin niya rito, malinaw na nakita sa mga mata ni Johan ang bagong ideya na umuusbong. Para bang natagpuan na niya ang susunod niyang target. Hindi nagtagal, biglang inaresto ng pulisya si Yongsik. Inakusahan siya ng pagpatay sa mga magulang ni Dokyong, at parehong nagulat siya at si Yunbi dahil hindi nila maintindihan kung ano ang nangyayari. Sa istasyon ng pulisya, dagsa ang mga reporter at mamamahayag upang magbalita tungkol sa kaso, at maging ang TV networks ay nag-ulat din ng nakakagulat na pangyayaring ito, kasama ang pangalan niya. Hindi maiwasang mabigla ni Taejong nang marinig ang balita. Inisip ng mga pulis na siya ang nagpadala ng liham na nagbabanta sa ama ni Dokyong para humingi ng pera. Ipinakita nila kay Yongsik ang mga larawan mula sa pinangyarihan, ngunit iginiit niya na unang beses pa lamang niyang nakita ang lugar na yon, kaya paano raw siya makakapagpadala ng liham doon. Hindi niya alam na inayos na ni Johan ang lahat. Nang halughugi ng mga pulis ang bahay niya, natagpuan nila ang parehong papel na ginamit sa pagbabanta at ang DNA niya sa pinangyarihan ng krimen. Para sa kanila, hindi ito isang random na pag-atake kundi isang planadong kilos. Gusto rin ni Detective Juan na mabilisang tapusin ang kaso. Para pilitin si Yongsik na umamin, ginamit pa ng detective ang anak niyang si Yunbi upang takutin siya, ipinahihiwatig na maaaring kasangkot din ito sa kaso. Nang marinig yon, paulit-ulit na sinabi ni Yongsik na walang kinalaman si Yunbi. Binalaan pa niya si Detective Juan na kung sasaktan nito ang kanyang anak, hindi niya ito palalagpasin at papatayin niya silang lahat. Samantala, pumunta si Taejong sa repair shop, ngunit hindi niya makita si Yunbi kahit saan. Dito niya nadiskubre ang isang nakatagong kamera na nasa kontrol ni Johan. Galit na galit siya at agad itong itinapon. Sa sandaling iyon, narinig niya ang pag-iyak ni Yunbi sa labas, kaya mabilis niya itong hinila papunta sa isang tahimik na lugar para makapag-usap. Alam nilang pareho na walang kasalanan si Yongsik, ngunit wala ni isang naniniwala sa kanila, at baka mauwi si Yongsik sa parehong kapalarang naranasan noon ni Taejong. Naluha si Yunbi nang maisip na maaaring makulong ang kanyang ama. Hindi niya alam kung paano siya mabubuhay kapag nangyari iyon. Nakita ni Taejong ang pagdurusa nito, kaya inako niya ang kasalanan at nangakong hahanap siya ng solusyon anuman ang mangyari. Samantala, gumawa si Johan ng panibagong obra, ang ika-100 piraso sa koleksyon ng kanyang mga estatwa. May paparating na exhibit para sa auction nito, at nais ng yaya niya na personal siyang dumalo upang ipaalam sa lahat na siya ang tunay na artist sa likod ng koleksyon.
Gusto rin ng adoptive nanny na siya mismo ang bibili ng ika-100 rebulto dahil naniniwala siyang siya ang pinakanakaunawa sa kahulugan nito kaya hindi niya ito balak ibigay kaninuman. Tinawagan ni Taejong si Johan, nais niyang ayusin nila ang problema ng sila lamang dalawa at huwag idamay ang mga taong walang kinalaman. Para kay Johan, kasalanan ni Taejong ang lahat ng nangyayari kaya binigyan niya ito ng dalawang pagpipilian. Pinapunta niya si Taejong sa phone booth sa loob ng tunnel. Doon, may kutsilyong ginamit sa pagpatay sa mga magulang ni Dokyung at isang tseke na maaari niyang sulatan ng kahit anong halaga. Binigyan siya ni Johan ng dalawang opsyon, kunin ang kutsilyo at akuin ang pagpatay kay Assemblyman Baek para makabalik sa bilangguan, o sulatan ang tseke at maging malaya siya. Nagtaka si Taejong kung bakit gusto ni Johan na gawing mamamatay tao ang mga kagaya nila. Sagot ni Johan, nagkataon lang daw na nasa tamang lugar at tamang oras si Taejong noong kailangan niya. Inihalin tulad niya ang mga taong tulad ni Taejong sa mga langgam sa daan, mga malas na natatapakan niya. Labis na nagalit si Taejong nang marinig iyon. Samantala, sa loob ng detention camp, noong mga taon na iyon, palaging bumibisita si Eunbi sa kanyang ama sa bilangguan. Anumang sertipiko o maliit na tagumpay, agad niyang ibinabalita rito. Madalas din siyang nakikipag-away sa mga kaibigan niya kapag may nagsasalita ng masama tungkol kay Yong-sik at kalaunan ay naunawaan niyang nagdulot ito ng matinding pagsisisi sa kanya. Mula noon, pinayuhan ni Yong-sik ang anak na huwag nang bumisita at isipin na pansamantalang wala lamang siya. Sinabi niya na kahit saan magpunta si Eunbae, huwag niyang sabihin siya ang ama, ginawa niya ito upang hindi maapektuhan ang kinabukasan ng anak. Ngunit hindi alam ni Eunbi ang tunay na dahilan. Lagi niyang iniisip na iniwasan at inilayo siya ng kanyang ama. Nang mapalaya si Yong-sik, dala pa rin ni Eunbi ang galit mula noon. Kahit madalas siyang malamig at matigas ang loob, sa kaibuturan niya ay may puwang pa rin para sa ama at siya ang pinaka-nakakaalam nito. Kinabukasan, matapos niyang makiusap sa pulis na makita ang kanyang ama, tinanong niya kaagad kung maayos bang kumakain ito at kung pinapahirapan o binubugbog ba siya. Sinabi pa niyang kung may nang-aabuso, sabihin lang nito at papatayin niya silang lahat. Napangiti si Yong-sik nang marinig iyon. Pinayuhan niya si Eunbi na huwag mag-alala at sinabi niyang may nakatagong pera sa ilalim ng drawer sa mesa niya, nakalaan iyon para sa anak niya. Nauunawaan ni Eunbi kung ano ang nais iparating ng kanyang ama at hindi nagtagal, biglang umamin si Yong-sik sa lahat. Sinabi niyang siya ang nagpadala ng banta kay Assemblyman Baek, ngunit nabigo, kaya kumilos siya mag-isa, tumakas, at siya mismo ang pumatay dito. Alam ng warden na kasinungalingan iyon. Alam niyang ginagawa lamang ito ni Yong-sik para protektahan ang anak. Hindi na rin tinanggap ni Detective Juan ang paliwanag ni Officer Yang, at hindi rin ito inasahan na si Detective Juan mismo ang tagaloob ni Johan na may tungkuling tiyaking makukulong si Yong-sik ayon sa plano. Nang gabing iyon, nagpasya si Taejong na dalhin ang sarili niya sa istasyon ng pulisya. Kusang nagposas siya at umamin na siya raw ang pumatay sa mga magulang ni Dokyung. Sa oras na ipinasok si Taejong sa loob, agad namang pinalaya si Yong-sik. Hindi maintindihan ni Yong-sik kung bakit ginawa iyon ni Taejong. Samantala, habang pinapanood ni Eunbi ang lumang video ng kanyang ama, bigla namang dumating si Yong-sik. Hindi niya napigilan ang pag-akyat ng emosyon, agad niyang iniyak ang bigat na matagal na niyang kinikimkim. Sinisi niya ang kanyang ama dahil umamin ito sa kasalanang hindi naman niya ginawa, takot siyang baka muli na naman siyang maiwang mag-isa. Agad siyang niyakap ni Yong-sik at paulit-ulit na humingi ng tawad, pilit na pinapakalma ang anak na nanginginig sa iyak. Nang kumalat ang balita tungkol sa pagsuko ni Taejong, agad pumunta si Johan sa istasyon ng pulisya upang malaman kung bakit ito ginawa. Tahimik lamang si Taejong at dahil hindi siya sumagot, nagalit si Johan. Noon pa man, tinatanong na rin niya sina Yong-sik at Eunbi ng parehong bagay pero wala ring sagot. Ayon kay Taejong, mali na ang tanong mula pa sa simula. Matagal na raw niyang tinatanong kung anong klaseng halang ang kaluluwa ni Johan, kung bakit ginawa nito ang lahat ng iyon sa kanya, at ngayon, sa kabila ng kapangyarihan nito, ang tingin niya rito ay parang batang nagtatago sa likod ng kasamaan. Nabigla si Johan sa mga salitang iyon. Tahimik pero malinaw na tumama ang bawat salita. Pagkalabas niya, agad niyang tinawagan ang direktor ng bilangguan at iniutos na patayin si Taejong sa lalong madaling panahon. Kinabukasan, si Officer Yang ang nag-escort kay Taejong papuntang bilangguan. Sa loob ng van, tinanong niya si Taejong kung bakit ipinakita sa kanya ang personal na gamit niya. Ipinaliwanag ni Taejong na napakahalaga ng mga iyon at tanging si Officer Yang lamang ang pinagkakatiwalaan niya sa loob ng bilangguan. Makalipas ang ilang sandali, sinabi ni Officer Yang sa kasama niyang guard na magpahinga muna sa rest stop. Nang pumunta sa banyo ang kasama, agad niyang pinaandar ang van at tumakas kasama si Taejong. Dinala niya ito sa isang liblib na lugar at biglang pinalaya. Sinabi niyang sundan lamang ni Taejong ang daan at makikita niya ang isang van na naghihintay. Umaasa si Officer Yang na kung muli man silang magkita, sa mas maayos na lugar na iyon at hindi na sa bilangguan. Habang bumabalik si Officer Yang, nagbalik sa isip niya ang mga nangyari kagabi. Narinig niyang nakikipag-usap ang direktor sa telepono kay Johan, isang pag-uusap na malinaw na naglalagay sa panganib sa buhay ni Taejong. Alam niyang kapag ibinalik niya ito sa bilangguan, mamamatay si Taejong. Kaya kahit alam niyang magkakaroon siya ng malaking problema, napagdesisyonan niyang tulungan ito. Sinundan naman ni Taejong ang direksyong sinabi sa kanya at doon niya ay may naghihintay na sasakyan. Ang laman ng van ay walang iba kundi ang mag-amang Yong-sik at Eunbi. Samantala, galit na galit ang direktor nang makitang mag-isa lamang na bumalik si Officer Yang. Hindi pinatapos ni Officer Yang magsalita ang direktor at agad binugbog ito. Tinawag niya itong kasabwat ni Johan sa plano nitong patayin si Taejong, ngunit pinatigil siya bago pa siya makapagsalita ng higit pa.
Dinala naman ni Taejong ang mag-ama sa isang lumang bodega kung saan dating nakatira ang kanyang ina. Hindi sila maaaring magtago sa repair shop dahil maraming nakatalagang pandinig at kamera roon na idinisenyo ni Johan. Sa kabilang panig ng lungsod, nakatanggap si Johan ng tawag mula sa direktor ng bilangguan na nagsabing nagpakamatay raw si Taejong kaninang umaga. Maling impormasyon yon pero napilitan siyang magsinungaling dahil sa pamimilit ni Officer Yang. Base sa kakaibang tono nito, naramdaman ni Johan na may nangyaring kakaiba. Agad niyang sinabi sa yaya niya na ihanda ang lahat para sa mga darating na bisita. Samantala, patuloy na nag-imbestiga si Taejong tungkol sa auksyon ng mga rebulto. Nalaman nilang tuwing 10 o 15 araw bago o pagkatapos ng auksyon, may namamatay at ang salarin ay nahuhuli palagi sa loob ng 1 linggo. Ang mga rebultong iyon ay ginagamit para pagtakpan ang totoong krimen. Ang ika-100 rebulto ay kumakatawan kay Taejong kaya alam niyang kailangan niyang kumilos bago magsimula ang auksyon kinabukasan. Samantala, habang abala sila, dumating naman ang mga inspektor mula sa kagawaran ng katarungan sa tanggapan ng direktor. Inaresto si Officer Yang dahil umano sa pagtanggap ng suhol mula sa mga bilanggo. Ngunit ang taong may pakana ng lahat ay ang direktor. Siya mismo ang nagplano upang maitago ang mga bakas ng sabuatan nila ni Johan. Kinabukasan, ginanap ang malaking eksibisyon at auksyon ng ika-100 rebulto. Dahil espesyal na okasyon, dagsa ang mga bisita. Ang rebulto ay inilabas na may panimulang presyong 6 na bilyong won. Nasa harapan ang yaya ni Johan, iginiit niyang siya ang bibili nito. Patuloy na tumaas ang presyo habang masigla ang bidding. Nang mag-alok ang yaya ng 9 na bilyong won, tila wala nang dadagdag pa. Pero biglang nagbukas ang isang pribadong silid at may misteryosong bidder na nagbigay ng alok na 10 bilyong won. Pinayuhan ni Johan ang yaya na huwag nang itaas pa ang bid dahil alam niyang hindi niya matatalo ang taong iyon. Nilapitan ni Johan ang misteryosong bidder at nalaman niyang si Dokyung pala ito. Bago pa man ang auksyon, hinarap na ni Taejong si Dokyung at nangakong hindi niya ito sasaktan kapalit ng isang pabor. Habang nagaganap ang tensyon sa auction hall, biglang dumating ang mga pulis. Agad nilang inaresto si Johan dahil sa mga kasong pagpatay, pag-utos ng pagpatay at pagsira ng ebidensya. Walang pag-aalinlangan, itinuro ni Dokyung si Johan at may matinding kumpiyansa sa mukha. Samantala, naniniwala si Taejong na dahil mataas ang katayuan ng mga bumili ng mga rebulto ni Johan, agad itong mapapalaya dahil sa malawak at matibay na koneksyon nito sa itaas. Kaya kinakailangan na nilang kumilos upang mabunyag ang mga lihim ni Johan at makuha ang ebidensyang kailangan para tuluyan siyang mapabagsak. Sa kabilang dako, sinusubaybayan ni Eunbi ang bawat kilos ng mga tauhan ni Johan. Ipinadala naman ng yaya ang mga rebulto pabalik sa mansyon at inutusan ang mamamatay tao na sunduin ang kanyang amo. Ngunit sa daan, hinarang ang konvoy ng grupo ni Taejong. Nagpakilala sila ang kapalit na escort at humingi ng pangunawa kaya nakalusot sila. Sa tamang pagkakataon, pumasok si Taejong sa konvoy at mabilis na tinawagan si Eunbi. Sinabi niyang bumalik ito sa ama dahil tiyak na hahanapin sila ni Johan. Sa istasyon ng pulisya, opisyal nang dinala si Johan sa selda. Ngunit sa labas, paparating na ang grupo ng mga siga, pinamumunuan ng boss sa bilangguan. Iisa ang layunin nila, salakayin ang istasyon at iligtas si Johan. Pinatay ng mga gangsters ang lahat ng pulis sa loob ng istasyon, at kabilang sa mga napatay si Detective Juan. Pagkatapos ng massacre, nagtungo si Johan diretsyo sa ospital upang harapin si Dokyung. Maingat ngunit malupit niya itong sinakal, dahan-dahan hanggang tuluyang mawalan ng hininga. Sa huling sandali, lumitaw ang malamig at nakakatakot na ngiti sa labi ni Johan, tila lubos siyang nasiyahan sa ginawa niya. Samantala, ang babaeng asasin ni Johan ay nagtungo kay Yongsik at walang pag-aalinlangan na umatake sa kanya. Nang bumalik si Eunbi, nadatnan niya ang kanyang ama na nakahiga sa harap ng sibat ng asasin. Agad siyang binalot ng galit at sinalakay nito ang mamamatay tao, ngunit malinaw na mas malakas ang kalaban, kaya nauwi sila sa matinding labanan. Gamit ang huling lakas ni Yongsik upang pigilan ang asasin, sinamantala ni Eunbi ang pagkakataon para tumakbo palabas. Hinabol siya ng mamamatay tao, ngunit nabangga ito ni Eunbi gamit ang motor. Kinuha niya ang kutsilyong nahulog sa sahig at ibinigay dito ang isang nakamamatay na saksak. Agad siyang bumalik upang tingnan ang kanyang ama, ngunit biglang lumitaw ang asasin sa likuran niya, waring handang tumapos. Sa kabilang dako, nakikihalubilo si Taejong sa mga taong nagdadala ng rebulto habang hawak ang kahon ng mainit na kalakal na inihanda niya. Ilang sandali pa, nakatanggap siya ng tawag mula kay Johan na tila nag-imbita sa kanya. Nagpunta siya sa bahay upang ayusin ang lahat, ngunit sinabi ni Johan na hindi na kailangan pa ang imbitasyon dahil nandoon na siya. Binasag ni Taejong ang kandado upang makapasok sa lihim na silid ni Johan kung saan makikita ang buong mundo sa pamamagitan ng malalaking screen. Kinuha ni Taejong ang hard drive mula sa computer, ngunit biglang nag-error ang sistema at unti-unting nagsara ang silid. Sa kabutihang palad, mabilis siyang nakalabas bago tuluyang magsara ang pinto. Paglabas niya, naghihintay na ang boss ng grupo, dala pa rin ang matinding galit mula sa kanilang nakaraang alitan. Marami sa kanyang mga kasamahan ang nakapalibot upang hulihin si Taejong. Isa-isa silang sumalakay, ngunit mabilis silang bumagsak sa baril ni Taejong. Napakarami nila kaya gumamit siya ng smoke grenade upang makakuha ng puwang. Nang maubusan na siya ng bala, lumaban siya gamit ang kanyang kamao. Nang sa wakas ay bumagsak ang lahat ng tauhan, lumabas ang boss, pantay kay Taejong sa lakas at galing. Hindi nagpapatalo ang dalawa. Matagal at mabangis ang kanilang labanan, ngunit sa huli, napatumba ni Taejong ang boss. Sabay noon, dumating si Johan at agad siyang pinana, ngunit nakaiwas si Taejong. Kalmado si Johan, halos parang nag-enjoy sa sitwasyon, at tila pang ang iniimbitahan si Taejong na uminom.
Sinabi naman ni Taejong na kinabukasan ay malalaman ng buong mundo ang tunay na mukha ni Johan, kung paano ito nabuhay at ano ang mga ginawa niyang kasalanan. Natawa lamang si Johan, waring walang pakialam. Ipinahayag niyang lahat ng ebidensyang hinahanap ni Taejong ay nasa loob ng samurai, at ang hard drive na ninakaw nito ay mabubura ang laman kapag binuksan. Kasabay nito, dumating ang asasin na nagdala kay Eunbae, at labis na nagulat si Taejong sa presensya nito. Nagpakita si Johan ng bagong laro, gusto niyang si Taejong mismo ang pumatay sa boss kapalit ng pagpapalaya kay Eunbae. Ngunit tumanggi si Taejong, hindi siya papatay ng sinuman para lang maligtas ang sarili. Lumabas siya mula sa kasunduan, umaasa na palalayain pa rin ni Johan si Eunbae. Nang makita ni Johan na hindi ito kakagat, siya mismo ang pumatay sa boss. Pagkatapos ay binigyan niya si Taejong ng maliit na hiwa, tila nanunubok ng reaksyon. Habang nagpapaliwanag si Johan tungkol sa kahulugan ng ika-100 estatwa, mabilis na kinuha ni Taejong ang kutsilyo at ibinato ito sa asasin upang iligtas si Eunbae. Pagkatapos mag-isa niyang sinalakay si Johan at ang asasin. Hawak ni Johan ang samurai at nagwawala sa paghiwa, ngunit naiwasan ni Taejong ang bawat atake. Itinulak niya si Johan pababa at pareho silang nahulog sa lihim na silid, kung saan sunod-sunod niyang sinuntok ang mukha ni Johan. Nang papatayin na sana ni Taejong si Johan, ipinakita ni Johan ang lahat ng ebidensya, kasama ang video ng pagkamatay ni Taejin, kapatid ni Taejong, sa mismong mga kamay niya. Tumawa si Johan na parang baliw, at sa harap ng katotohanan iyon, hindi na napigil ni Taejong ang puot. Agad niyang sinaksak si Johan gamit ang samurai, puno ng galit at paghihiganti, karampatang kaparusahan para sa taong sumira sa buhay niya at sa napakaraming inosente. Kinuha ni Taejong ang lahat ng ebidensyang nakatago sa espada. Pagkatapos, sinunog niya ang koleksyon ng mga rebulto hanggang maging abo. Hindi nagtagal, nabunyag ang tunay na pagkatao ni Johan. Sa likod ng maskara ng isang sikat at mabuting negosyante, napatunayang siya pala ang nag-organisa ng mga pagpatay para sa mayayaman kapalit ng bilyon-bilyong ginto. Ang kabayaran ay dumadaan sa auksyon ng kanyang mga obra sa mataas na halaga, habang tinatago niya ang tunay na salarin at ginagamit ang ibang tao bilang scapegoat. Samantala, nagising si Yongsik at ang una niyang tinanong ay ang tungkol kay Taejong. Si Taejong naman ay nasa korte, humaharap sa kanyang kaso. Opisyal siyang idineklara ng hukom na inosente, at doon lamang siya tunay na umiti matapos ang napakahabang panahon. Maya-maya, nagpasya si Taejong na muling buksan ang kanyang coffee shop na may bonsai. Tinuruan niya si Eunbae kung paano alagaan ang mga halaman, habang tahimik lamang siyang nakatingin dito na may bagong pag-asa. Dumalo rin sa opening ang mabait na warden na si Officer Yang, dala ang halamang sinagip ni Taejong noong nasa bilangguan pa ito. Nagpasalamat si Taejong sa lahat ng naitulong nito. Matapos ang lahat ng pinagdaanan niya, ngayon lamang siya tunay na nabuhay ng may kahulugan. May mapayapang buhay na siyang matagal nang pinapangarap at sa wakas ay napatawad na niya ang sarili. Kahit hindi na maibabalik si Taejin, kahit papaano, napaghigantihan na niya ang taong may kagagawan. Sa huling eksena, biglang nagbukas ang lihim na kwarto ni Johan, na para bang may isang taong handang simulan muli ang nakamamatay na laro ng manipulasyon. At dito nagtatapos ang ating seryeng The Manipulated. Maraming salamat sa panonood, hanggang sa muli.